Mateo, Angenyo, credit to the author. M2171-80. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Matagal nang hindi gumagalaw ang mga makapangyarihang emperador sa langit. Ang kanilang reaksyon ay sapat na upang patunayan kung gaano kalaki ang pagkabigla na idinulot sa kanila ng lakas ni Yuanlong. Hinaplos ni Tov Ian ang kanyang oso at nakangiting sinabi, masyado niyo ring minamaliit si Yuanlong. Hindi ito ang tunay niyang lakas. Gayunpaman, sapat na ang paggamit nito para harapin si Mateo. Ano? Hindi pa ba ito ang buong lakas niya? Nang marinig ito ni Zyphong, halos lumuwa ang mga mata niya. Ang Divine Lightning Devastation, kung walang talentong kayang suklan ng langit, ay walang paraan para gisingin ito. Pero sinabi ni Tov Ian na hindi pa rin ito ang tunay na lakas ni Yuanlong. Kung gayon, gaano kakilakilabot ang tunay na lakas ng lalaking ito? Hindi maiwasan ng grupo ng mga makalangit na emperador na magkaroon ng kaunting pagdududa tungkol sa buhay. Mayabang na tingin si Tov Ian at bahagyang ngumiti, si Yuanlong ang pinakamatalentadong anak ng Heavenly Dragon ng aking Heavenly Dragon Stronghold sa loob ng 1,000,000 taon na ito, hindi isa sa mga ito. Ang kanyang talento ay maaaring ay ranggo kahit na tingnan ng buong Dragon Clan. Sa hinaharap, halos sigurado na siyang magiging isang Transcendent Heavenly Emperor. Natigilan ang lahat ng mga emperador sa langit. Sa simula, inakala nilang si Mateo ay maaaring maging isang itim na kabayo sa labanan ng mga anak ng dragon sa pagkakataong ito, o kahit na magbanta kay Yuanlong. Pero kung titingnan ngayon, parang ang daming iniisip ng lahat. Hindi man lang karapat-dapat na dalhin ang sapatos ni Yuanlong sa kakayahan ni Mateo. Paano kaya kung ang atavism Dragon Soul? Paano kaya kung ang perpektong ikapitong transformasyon? Ang pinakamalakas na talento ng lahi ng dragon ay ang bloodline power pa rin, at likas pa ring divine abilities. Bahagyang tumango si Morningstar, nagpapakita ng pagsang-ayon. Malinaw na kontento siya kay Yuanlong. Sa pagkakataong ito, kahit si Killian ay hindi nang ahas na magsalita at barilin si Tov Ian. Dahil medyo nagdududa rin siya kung kakayanin pa ba ni Mateo ang ganitong nakakatakot na dagat ng kidlat. Sa gitna ng walang katapusang dagat ng kidlat, buong pagmamalaking nakatayo si Yuanlong. Ngayon, alam mo ba ang pagkakaiba sa pagitan natin? Pagkalipas ng 1,000 taon, hindi mo na maiisip ang aking kaharian. Hindi mo man lang naunawaan ang likas na banal na kakayahan, ang isang basurang tulad mo ay nang ahas ding magsalita ng walang kabuluhan tungkol sa talento. Sabi ni Yuanlong nang may mapanghamak na tingin. Walang bakas ng tuwa o lungkot sa mukha ni Mateo at mahinahong sinabi, sino ang nagsabi sa iyo na hindi ko nauunawaan ang isang likas na divine ability? Nagbago ang ekspresyon ni Yuanlong, ngunit nakita niya ang biglang pagtaas ng bloodline pressure sa katawan ni Mateo. Ang kahangahangang momentum na iyon ay hindi naman talaga mas mahina kaysa sa kanya. Ang espiritu ng isang tunay na dragon ay naging isang napakalaking dragon at umikot kay Mateo para itong isang buhay na bagay. Isang aura na nagmula pa noong unang panahon ang nagpang-inig sa buong dagat ng kidlat. Ang walang hanggang kidlat na nagtutulak sa kalangitan ay tila may katalinuhan, hindi nangangahas na lumapit kay Mateo. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Yuanlong at hindi makapaniwalang tumingin kay Mateo. Iyan. Anong klaseng likas na banal na kakayahan iyan? Bakit ngayon ko lang ito nakita noon? Gulat na sigaw ni Zyphong. Hindi lang siya, lahat ng mga emperador sa langit ay blanko ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Malinaw na hindi pa nila nakita ang likas na banal na kakayahan ni Mateo noon. Tanging ang liwanag sa mga mata ni Morningstar ang lalong lumiliwanag. Ereheng dragon na nangunguna sa kalawakan. Ang tagal na rin mula nang wala ni isa sa aking dragon clan ang gumising dito. Madamdaming buntong ninga ni Morningstar. Tila naintindihan naman ni Killian at hindi niya ito naintindihan kaya nagtanong siya ng may pag-aalinlangan, ereheng dragon na nang ibabaw sa kalawakan. Parang napakagaling nito. Kahanga-hanga ba?
Ereheng dragon na nangunguna sa kalawakan. Ito talaga ang ereheng dragon na nangunguna sa kalawakan. Ito. Hindi ito ang magiging maalamat na likas na banal na kakayahan, tama ba? Nanginig ang buong katawan ni Zyphong at napasigaw sa gulat. Diyos ko! Ang unang likas na divine ability na nagising ng lalaking ito ay ang Heretic Dragon Dominating Space. Kakaibang sigaw ng isang Heavenly Emperor. Binabawi ko na ang mga sinabi ko kanina. Parehong halimaw ang 2 taong ito. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga emperador sa langit na natigilan sa eksena sa harap ng kanilang mga mata. Tanging ang ekspresyon ni Tov Ian lamang ang mukhang medyo hindi natural. Tumango si Morningstar at sumagot kay Killian, isang kahangahangang likas na divine ability. Ang ating lahi ng dragon ay isang uri ng hayop na inaalagaan ng langit, na ang ating bloodline ay naglalaman ng kapangyarihan ng heavenly daw. Sa makatuwid, ang likas na divine abilities na ating ginigising ay napakalakas. Gayunpaman, ang Dragon Tyrannical Evanescent Slaughter, ang antas ng likas na divine ability na ito, kumpara sa Heretic Dragon Dominating Space, ay masyadong kulang. Kahit ang Divine Lightning Devastation ay mas mahina rin kumpara sa Heretic Dragon Dominating Space. Ang Heretic Dragon Dominating Space ay isang likas na banal na kakayahan na naglalaman ng batas panglawakan, na nagdadala ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang kapangyarihang ito ay hindi maisip. Higit sa lahat, ang likas na banal na kakayahan na ito, hindi bababa sa 10 milyong taon na ang nakalipas mula nang may pumukaw nito sa aking Dragon Clan. Huminga ng malalim si Killian at gulat na sumigaw, napakaganda. Ang batas pang spatial ni Mateo ay napakalakas. Hindi nakakapagtaka na kaya niyang gisingin ang likas na banal na kakayahan na ito. Gulat na sabi ni Morningstar, ganito pala, hindi nakakapagtaka. Ang paggising ng likas na banal na kakayahan ng ating Dragon Clan ay may malapit na kaugnayan sa mga hilig ng ating bloodline. Sa bloodline ni Yuanlong, ang mga batas ng katangiang kidlat ang pinakamasigla, kaya ginaisang niya ang Divine Lightning Devastation. Ngunit ang pagnanais na gisingin ang Heretic Dragon Dominating Space ay hindi makakamit sa pamamagitan lamang ng kaunting kaalaman tungkol sa spatial law. Mukhang ang spatial law ni Mateo ay nasa ranggo 6 pataas. Nang marinig ang pagsusuri ni Morningstar, natulala ang grupo ng mga emperador sa langit. Nang masaksihan ang talento ni Yuanlong kanina, bawat isa sa kanila ay labis na nagulat at agad na itinapon si Mateo na parang isang pares ng lumang sapatos. Hindi nila inakala na sa isang kisap mata, ang talentong ipinakita ni Mateo ay agad na natabunan si Yuanlong. Natural lang na hindi nila alam na kasabay nito ay nalagpasan ni Mateo ang ika-7 ranggo gamit ang kanyang perpektong ika-7 pagbabago kasama ang 3 landas ng asensya, enerhiya, at espiritu. Sa ilalim ng gayong pagpukaw, ang paggising ng isang kakilakilabot na likas na banal na kakayahan ay pangkaraniwan lamang. Ang talento ng 2 taong ito ay lubos nang lumampas sa inaasahan ng mga emperador sa langit. Nang sandaling iyon, gulat na gulat ang grupo ng mga emperador sa langit, sina Yuanlong at Mateo ay nagpupumiglas na at umabot na sa matinding init. Nakita ni Yuanlong na hindi maganda ang sitwasyon, natural na imposibleng bigyan si Mateo ng isa pang pagkakataon na ipakita ang kanyang likas na banal na kakayahan. Parusa ng kidlat. Burahin mo ako. Makita lamang siyang gumalaw ng isang daliri, daan-daan at libu-libong kidlat na kasing kapal ng palso ang nagtulak sa langit na biglang bumagsak mula sa kawalan. Si Yuanlong ay katulad ng isang soberano na kumokontrol sa banal na kidlat, ang kanyang momentum ay hindi mapipigilan. Sa gitna ng walang katapusang dagat ng kidlat, isang napakalaking pabilog na aura ang tila ibang mundo. Nasa loob si Mateo. Bigla siyang humakbang palabas. Umungol. Ang espiritu ng tunay na dragon ay nagbigay ng isang kamangha-manghang ungol. Ang kuko ng dragon ay halos kasabay ni Mateo, at humakbang ito papunta sa kawalan. Putok. Sa hakbang na ito, nanginig ang buong langit at lupa. Tila natapakan ng pira-piraso ang espasyo ng Mist Battlefield. Ang daan-daan at libu-libong kidlat na nagtulak sa kalangitan ay talagang pilit na ikinalat ng kapangyarihan ng selyong ito.
Nakaramdam na lamang si Yuanlong ng kaunting tamis sa kanyang lalamunan, isang subo ng dugo mabilis na sumabog na nagtamo na ng matinding pinsala. Naglaho ang dagat ng kidlat, naglaho ang tunay na dragon. Bumalik sa katahimikan ang lahat. Nakatayo sa ere si Mateo, ngunit nakipagpalitan ng posisyon kay Yuanlong habang nakatingin sa ibaba mula sa itaas. Sa ilalim ng yabag na ito, niyurakan nito ang lahat ng pagmamalaki ni Yuanlong. Ito ba ang tinatawag mong talento? Ang tinatawag mong kay-abangan? Napaka-ordinaryo lang. Iniisip ko kung mayroon ba akong kwalifikasyon para pag-usapan ito makalipas ang 1,000 taon. Malamig na sabi ni Mateo. Puno ng pag-aatubili ang mga mata ni Yuanlong. Noon pa man ay iniisip na niya na siya ang pinakamalakas na henyo ng junior generation ng Dragon Clan. Sa Heavenly Dragon Stronghold, ngayon lang siya nakatagpo ng kalaban. Ang kanyang pagmamataas ay mas mataas pa sa kalangitan. Pero ngayon, may isang taong talagang yamurak sa lahat ng kanyang pride. Ayaw niya. Hindi siya nagbitiw sa kanyang pwesto. Bigla na lang, ang marka ng Heavenly Dragon sa noo ni Yuanlong ay tila nagliyab na parang kumpol ng apoy. Bahagyang tumaas ang kilay ni Mateo, medyo nagulat. Sa labas ng mundo, ang grupo ng mga emperador sa langit ay sunod-sunod na sumigaw sa gulat. Nagising si Yuanlong sa pangalawang pagkakataon. 2,172. Pangalawang paggising. Nagising ulit si Yuanlong. Hahaha. Dapat talaga akong magpasalamat kay Mateo. Kung hindi dahil sa kanyang estimulasyon, hindi talaga magiging madali para kay Yuanlong na gugustuhin magising ulit. Hindi napigilan ni Tov Ian ang pagtawa ng malakas nang makita niya ang Yuanlong sa light screen. Para sa isang anak ng makalangit na dragon, mas malakas ang bloodline nito, mas mahirap itong magising. Ang lahi ni Yuanlong ay masasabing pinakamalakas na nilalang sa grupo ng mga anak ng langit na dragon. Ang kakayahang magising ng minsan sa sarili nito ay nagpapakita na ng kanyang kahanga-hanga na talento. Pero sa kagustuhang magising sa pangalawang pagkakataon, kahit na pinuhin pa niya ang maraming Dragon Origin Crystals, maaaring hindi niya rin ito magawa. Gayunpaman, sa ilalim ng malakas na presyon ni Mateo, ang Heavenly Dragon Mark ni Yuanlong ay muling nagising. Sa unang paggising, ang bloodline ay tumaas ng husto ng 10 beses. Sa ilalim ng pagpapalakas ng bloodline, ang pagsulong ng anak ng makalangit na dragon ay laganap. Gulat na sabi ni Zyphong, hindi ko inaasahan na si Mateo ay walang kapantay ang talento, pero sa huli ay naging damit pangkasal siya ni Yuanlong. Mukhang Battle of Dragon Sons na ngayon, pero si Yuanlong pa rin ang panalo ng kaunti sa huli. Sabi ng isang emperador sa langit, nakakahiya. Sa potensyal ni Mateo, kung bibigyan ng oras, ang kanyang mga nagawa ay maaaring hindi mas mababa kaysa kay Yuanlong. Kaya lang. Nagising si Yuanlong sa pangalawang pagkakataon, malamang ay hindi niya ito bibitawan. Sa Mist Battlefield, ang mahalagang enerhiya ni Yuanlong ay sumiklab sa kalangitan. Ang presyon ng dugo na bumalot sa hangin ay mas malakas kaysa dati. Tiningnan ni Mateo ang eksenang ito ng may interes at hindi na niya pinutol ang usapan dahil sa pagkataranta at pagkairita. Hahaha. Mateo, dapat talaga akong magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko pa rin alam kung kailan ko kailangang maghintay hanggang sa pangalawang paggising ko. Sabi ni Yuanlong sabay tawa ng malakas. Sa mismong sandaling ito, napakagaan ng pakiramdam ni Yuanlong, pakiramdam niya ay napakalakas niya. Ang kapangyarihan ng kanyang bloodline ay napakalakas talaga. Ngayong nagising ito sa pangalawang pagkakataon, lumipad ito ng 10 beses. Ang ganitong uri ng pagtaas ay sapat na para agad na patayin ang lahat para sa isang henyong tulad niya. Walang anuman. Sa totoo lang, ang lakas mo kanina ay hindi pa sapat para mainaitan ako. Sana hindi mo ako bigwan ngayon, sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Nakakainis. Hayagan na provokasyon. Kahit tumaas pa ang lakas mo, minamaliit pa rin kita. Naningkit ang mga mata ni Yuanlong at sinabi niya sa seryosong boses, sige. Ipauunawa ko sa iyo kung gaano kalubha ang mga kahihinatnan ng pagpukaw sa akin. Bahagyang tumango si Mateo at malamig na sinabi, naghihintay ako.
Naantig si Yuanlong sa pagiging pabaya ni Mateo hanggang sa mabaliw ito. Malamig niyang tinitigan si Mateo at sinabing, iniisip mo siguro na ang Divine Lightning Devastation ang limitasyon ko, di ba? Para sabihin ko sa'yo. Sa kasamaang palad para sa iyo, naunawaan ko na ang ikatlong likas na Divine Ability bago ang aking pangalawang paggising. Pagkatapos ng pangalawang paggising, ang kapangyarihan ng mga likas na Divine Abilities ay tumaas ng 10 beses. Gusto kong makita kung ano ang gagamitin mo para harangan. Magbantay kayong mabuti. 5 elemento banal na parusa langit na kidlat. Kidlat dagat na naman. Pero sa pagkakataong ito, ibang-iba ito kumpara noong mga nakaraang araw. Kumalat sa hangin ang lasa ng batas ng 5 elemento. Naghahabi at nagpalipat-lipat sa ibabaw ng kawalan ng 5 kulay na kidlat. Para itong isang panaginip, maganda at masarap. Isang napakagandang tanawin. Ngunit sa likod ng kahangahangang tanawing ito, mayroon itong napakalaking panganib. Nang makita ang 5 Elements Divine Punishment Heavenly Lightning na ito, hindi maiwasan ni Mateo na isipin ang Greater 5 Elements Heavenly Tribulation na minsan niyang nalampasan sa Immortal Grove World. Ang likas na Divine Ability ni Yuanlong ay walang ideya kung gaano karaming level ang mas mataas kumpara sa Greater 5 Elements Heavenly Tribulation na iyon. 5 elementong kidlat na nakatago sa itaas ng ikasyam na langit, gumugulat sa mundo. Sa labas, ang mundo ay matagal nang nag-uumapo sa pananabik. Ang batang ito ay talagang nakakaintindi ng ikatlong likas na Divine Ability. 5 elemento ng banal na parusa ng langit na kidlat. Ang likas na banal na kakayahang ito ay masasabing pinakamalakas na katangian ng kidlat. Sinasabing kapag nilinang ng husto, halos kapantay ito ng ninuno ng kidlat. Talagang lumawak ang aking mga abot tanaw ngayon. Ang dalawang dakilang henyong ito ay tunay na mas kahanga-hanga kaysa sa isa't isa. Bagamat lahat sila ay mga powerhouse ng Heavenly Emperor, sa harap ng mga anak ng Heavenly Dragon, lalo na sa harap ng mga anak ng Heavenly Dragon tulad nina Yuanlong at Mateo, wala silang anumang kapangyarihan. Hanggat makakapasok sila sa kaharian ng Heavenly Emperor sa hinaharap, kaya nila silang barilin gamit ang isang kamay. Sa ganitong uri ng henyo, sila ang tunay na kandidato para sa mga pangunahing makapangyarihang bansa. Hanggat mayroon silang sapat na oras, magagawa nilang manginig ang buong Heavenspan World. Ang 5 elementong banal na parusa. Ang Heavenly Lightning ay isa sa pinakamalakas na likas na banal na kakayahan ng Dragon Clan. Halos kinakatawan nito ang mga limitasyon ng mga batas ng katangian ng kidlat. Kasunod ng pagtaas ng lakas ni Yuanlong, ang kapangyarihan ng likas na banal na kakayahang ito ay lalago sa bawat araw na lumilipis. Matapos marating ni Yuanlong ang kaharian ng Transcendent Heavenly Emperor, ang kapangyarihan nito ay magiging lubhang nakakatakot. Kung hindi lumitaw ang ninuno ng kidlat, sino ang makakalaban? Maging ang Morning Star ay natatarante ring tumayo habang nakatingin sa matangkad at makapangyarihang figure sa maliwanag na screen ng may masayang ekspresyon ng pagkagulat. Hahaha! Hindi ko talaga inaasahan na ganito kagaling na talento ang lilito sa labanan ng mga anak ng dragon sa pagkakataong ito. Bababa ang aking Dragon Clan sa Heavenspan World at payayanigan ang mundo. Chanyu, napakapait ng itinago mo mula sa emperador na ito. Balis ang sabi ni Morning Star. Malinaw na alam na ni Tov Ian ang nangyari noon pa man. Hindi maitago ang pagmamalaki sa mukha niya kahit anong mangyari. Hey, Lord Morningstar, hindi naman sa may balak itago ito ni Chanyu. Noong una, akala ko hindi gagamitin ni Yuanlong ang huling galaw na ito. Hindi ko inaasahan na napilitan pala itong lumabas ni Mateo. Si Yuanlong ang nagdesisyong sabihin ito sa iyo pagkatapos ng labanan ng mga anak ng dragon. Nakangiting sabi ni Tov Ian. May inggit na ekspresyon sa mga mukha ng iba pang mga emperador sa langit. Sino ba naman ang hindi gugustuhing makahanap ng isang henyo na mahirap hanapin sa loob ng 1,000,000 taon? Gaya ng kasabihan, kapag naabot ng isang tao ang daw, ang kanyang mga ibon at aso ay aakyat din sa langit. Kapag pumasok si Yuanlong sa Heavenly Dragon Mountain sa hinaharap, ang lakas ng Heavenly Dragon Stronghold ay tiyak na aabot sa mas mataas na antas. Lalakas ng lalakas ang pagkakaiba.
Natikom ni Killian ang kanyang bibig sa isang gilid, halatang hindi siya nasisiyahan sa pagganap ni Morningstar. Positibo pa rin siya para kay Mateo ngayon lang. Sa isang kisap mata, muli siyang lumapit kay Yuan Long. Umikot ang kuryente sa paligid ni Yuan Long, ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang lubhang nakakatakot na aura. Ang Five Elements Divine Punishment Heavenly Lightning ay isang napakalakas na likas na divine ability sa simula pa lang. Ang kapangyarihan nito ay mas malakas pa ng isang baitang kaysa sa Heretic Dragon Dominating Space. Ngayon, nagising siya sa pangalawang pagkakataon. Makikita kung gaano kalakas ang likas na banal na kakayahang ito. Tumingin siya kay Mateo na parang nakatingin sa isang patay. Manginig ka. Pamamatay sa ilalim ng banal na parusa, sapat na ang iyong pagmamalaki. 5 elemento ng langit na kidlat, banal na parusa. Isang bahid ng kalupitan ang sumilay sa mga sulok ng bibig ni Yuan Long, katulad ng Heavenly Dawn na naghahari sa mundo, na siyang nagpapasya sa buhay at kamatayan ni Mateo. Para lamang makita siyang nagabot ng kamay at nagbabadya, ang mga ahas na kidlat na pumuno sa kalangitan ay tumakbong mailap na parang isang hukbo ng mga demonyong sumasayaw sa magulong pagsasaya, tumatakbo patungo kay Mateo. Sa mismong sandaling ito, kahit gamitin ni Mateo ang Heretic Dragon Dominating Space sa galaw na ito, magiging imposibleng mailigtas pa ang lumalalang sitwasyon. Mateo! Namutla ang mukha ni Killian nang sumigaw siya sa gulat. Bagamat hindi niya maramdaman ang kapangyarihan ng Five Elements Divine Punishment Heavenly Lightning, batay lamang sa nakakabaliw na eksena sa light screen, natukoy ni Killian kung gaano kadelikado si Mateo sa sandaling ito. Bahagyang bumantong hininga si Morningstar. Sa kanyang pananaw, tiyak na mamamatay si Mateo nang walang duda sa ilalim ng Five Elements Divine Punishment Heavenly Lightning. Sa sandaling ito, hinatulan ng lahat si Mateo ng parusang kamatayan. May isa na nagising sa pangalawang pagkakataon, may isa na hindi na nagising. Dahil sa napakalaking agwat na ito, hindi makahanap ng dahilan ang mga tao para maramdaman na may pagkakataon si Mateo na makatakas kasama ang kanyang buhay. Gayunpaman, mula simula hanggang ngayon, hindi kailanman gumalaw si Mateo. Hindi man lang siya naglabas ng isang likas na banal na kakayahan upang harapin ang kalaban. Gayunman, nang malapit na siyang lumunin ng walang katapusang kidlat, gumalaw ang mga labi ni Mateo. Oo. Ang tanging gumalaw ay ang mga labi niya. 2,173. Huwag gumalaw. Bahagyang nagsalita si Mateo. Sa sumunod na segundo, nagyelo ang buong mundo. Ang nagniningning na mga ahas na may kidlat na may 5 kulay, sumasayaw na hamog, kasama na si Yuan Long, lahat ng bagay, ay nagyelo. Ang buong mundo ay parang isang painting, ganap na tahimik. Ang mga baliw na sumasayaw na 5 kulay na ahas na parang kidlat, lahat sila ay huminto sa ibabaw ng ulo ni Mateo. Parang isang uri ng likido na biglang sinalubong ng matinding lamig, at agad na nagyelo. Ang eksenang ito ay walang kapantay na kakaiba. Ang oras, espasyo, ay tila ganap na nagyelo. Bigla, may bahid ng kawalan ng pagkakaisa ang sumulpat sa ipinintang larawan. May gumalaw. Si Mateo pala iyon. Para lamang makita siyang humakbang palabas, ang kanyang figure ay agad na tumawid sa layong libu-libong talampakan, at nakarating sa harap ni Yuan Long. Putok. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, tumama ang suntok ni Mateo sa mukha ni Yuan Long na siyang nagpalipad sa kanya. Sa oras na ito, isang buntong hininga ang lumipas. Tila muling damaloy ang oras. Muling sumabay ang hamog sa hangin. Gayunpaman, ang walang katapusang dagat ng kidlat na iyon ay naglaho kasabay ng isang malakas na kalabog, na parang hindi pa ito lumitaw noon. Nasira ang banal na parusa ng 5 elemento. Nabasa ang kidlat ng langit. Sa labas ng mundo, tila natigilan ang lahat ng iniisip ng mga emperador sa langit dahil sa isang salitang patigilan, ni Mateo. Siyempre, hindi naman talaga sila nawalan ng malay, kundi talagang nabigla sila sa nangyari sa light screen, na nagresulta sa kanilang nakalimutang mag-isip. Hanggang sa isang buntong hininga ay saka lang tuluyang bumalik sa dati ang kanilang mga iniisip at gumalaw. Anong nangyari ngayon lang? Bakit pakiramdam ko parang naging static ang buong mundo ng hamog?
Nabasag ba ng ganito ang 5 elemento ng banal na parusa ng langit na kidlat ng langit? Maaari ba? Maaari ba itong? Sa oras na ito, dahan-daang tumango si Morningstar, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha habang sinasabi niya, time freeze. Na isa ring immobilization art. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na nagkagulo ang buong plataporma. Puno ng baliw na tingin ang lahat ng mukha ng mga emperador sa langit. Imposible yan. Time freeze, isa ito sa pinakamalakas na likas na banal na kakayahan ng lahi ng dragon na kayang gawin itong ganap na hindi gumagalaw sa loob ng isang tiyak na saklaw. Siya. Nakarating lang siya sa Empyrean Realm at hindi man lang niya ginaisang ang Heavenly Dragon Mark. Pero naunawaan niya pala ang makapangyarihang banal na kakayahan na ito. Matinis na sigaw ni Tov Ian. Ilang sandali pa lang ang nakalipas, hinahatulan pa rin niya si Mateo ng kamatayan, iniisip na walang duda na patay na si Mateo. Pagkatapos ng isang buntong hininga, ginamit ni Mateo ang sining ng time freeze at sinampal ang mukha niya. Siyempre, sinampal din nito ang mukha ng lahat. Hindi inaasahan ng lahat, at imposible ring asahan na nahawakan talaga ni Mateo ang kamangha-manghang banal na kakayahan na ito. Isang hininga. Napakaikli. 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 Panandalian. Pero ang isang hiningang ito ay sapat na para magawa ni Mateo ang napakaraming bagay. Gaya ng pagbasag sa 5 elements divine punishment heavenly lightning sa isang suntok lang. Makapangyarihan hanggang sa ang 5 elements divine punishment heavenly lightning na gumuulat sa lahat ng mga emperador sa langit ay nabasag ni Mateo ng ganoon na lang. Time freeze. Ayon sa mga alamat, isa itong makapangyarihang divine ability na tanging ang ninuno lamang ang nakakaalam. Masasabing isa itong pinakamahalagang divine ability sa mga likas na divine abilities. Ito. Talagang naunawaan niya ito. Hindi alam ni Zyphong kung ano ang dapat niyang sabihin. Bukod sa pagkabigla, labis din ang pagkamangha. Ang talentong ipinakita ni Mateo ay talagang nagpatigil sa kanila. Napakalakas ba ng talento ni Yuan Long? Oo. Pero ang talento ni Yuan Long ay talagang hindi karapat-dapat banggitin sa harap ni Mateo. Iyan ang distansya sa pagitan ng isang alitaptap at ng maliwanag na buwan. Kung noong una ay lahat ay nasa sabik pa rin sa pagkamit ng isang henyo, ngayon, mayroon na silang bahid ng takot. Kapag ang talento ng isang tao ay higit pa sa pangunawa ng lahat, maituturing siyang halimaw. Kakaibang nilalang iyon. Ang kasalukuyang Mateo ay isang kakaibang anyo ng buhay sa paningin ng grupo ng mga emperador sa langit. Bumantong hininga ng bahagya si Morningstar at dahan-daang sinabi, minamaliit nating lahat si Mateo. Dahil nagawang mabigyan ng Heavenly Dragon Mark ng isang pangunahing kapangyarihan sa angkan, paano magiging ordinaryo si Mateo? Hindi lang talaga inaasahan ng emperador na ito na maiintindihan niya ang time freeze, ang ganitong uri ng makapangyarihang divine ability. Sa Mist Battlefield, tiningnan ni Yuan Long si Mateo nang may pagtataka. Ngayon lang, akala niya patay na si Mateo. Bigla na lang, isang kakaibang kapangyarihan ang biglang lumitaw na lubos na yamakap sa kanya. Sa mga mata, ang mundo ay ganap na tahimik. Labis siyang nagpupumiglas, gustong kumawala sa kakaibang kapangyarihang ito. Ngunit, lahat ay naging walang saysay. Kahit ano pa ang Heavenly Dragon Mark, kahit ano pa ang 5 Elements Divine Punishment Heavenly Lightning, sa harap ng kakaibang kapangyarihang ito, hindi na ito dapat pangbanggitin. Ang pakiramdam na iyon ay tila kaharap niya si Heavenly daw. Walang kwenta. Pakiramdam niya ay napakawalang halaga niya. Pagkatapos, siya ay nawasak. Time freeze. Ito ang time freeze. Ikaw. Paano mo maiintindihan ang likas na divine ability na ito? Imposible ito. Imposible ito. Gulat na sabi ni Yuan Long. Kumunat ang noo ni Mateo at malamig na sinabi, hindi mo kaya, pero hindi ibig sabihin na hindi kaya ng iba. Walang imposible sa mundong ito. Ang mahalaga lang ay sa kaharian mo, hindi mo ito maisip. Iyon lang. Nanginig ang buong katawan ni Yuan Long, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Pinuri niya ang kanyang sarili bilang numero 1 henyo ng Dragon Clan sa loob ng 1,000,000 tainga at kayang magpakita ng paghamak sa mundo.
Nang maunawaan niya ang 5 elemento ng banal na parusa na siyang kidlat ng langit, minsan siyang nasiyahan sa kanyang sarili, iniisip na wala nang makakagawa nito. Pero, ang taas na kinatatayuan ni Mateo ay hindi niya kayang abutin. Imposible. Isa akong tunay na dragon. Paano ako magiging mas mababa sa iyo, itong kalahating tao, kalahating dragon, hamak na anyong buhay? 5 elemento banal na parusa langit na kidlat, lipulin mo ako. Biglang naglunsad ng isang pag-atake si Yuanlong. Isang nakapangangilabot na kidlat na may 5 kulay ang bumagsak mula sa langit, diretsyong bumagsak pababa. Ang pagmamalaki sa kanyang dibdib ang dahilan kung bakit hindi niya matanggap ang resultang ito. Kanina lang, naisip niya na kaya niyang lipulin si Mateo nang walang kahirap-hirap. Pero ngayon, natuklasan niya na nakakatawa pala talaga siya. Hindi niya matanggap ang resultang ito. Kaya naman, gusto niyang patayin si Mateo. Nanlamig ang tingin ni Mateo at sinabi niya sa malamig na boses, pabaya at bulag. Huwag gumalaw. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Mateo, at muling lumabas sa bibig niya ang salitang, immobilized. Isang salitang lumabas sa bibig niya, kahit malakas ang kanyang loob, pakiramdam niya ay pagod na rin siya. Sa ganitong uri ng dakilang banal na kakayahan, natural na imposible para kay Mateo na palabasin ito ng walang limitasyon. Bukod pa rito, ang oras ng time freeze sa pagkakataong ito ay hindi lang umabot sa kalahating hininga. Gayunpaman, sapat na ito para patayin si Yuanlong. Mula simula hanggang ngayon, si Yuanlong ay palaging may mataas at makapangyarihang anyo. Paulit-ulit na umaatake, gusto siyang patayin ng lahat. Kung iba pa iyon, malamang ay napatay na sila ni Yuanlong kahit hindi nila alam kung ilang beses na. Hanggang ngayon, ayaw pa ring matauhan sa lalaking ito, akala ba talaga niya ay mabait siya? Sa plataporma, nang makita ni Morningstar ang eksenang ito, hindi mapigil ang magbago ng husto ang kanyang ekspresyon habang sumisigaw siya sa takot, hindi maganda. Gustong patayin ni Mateo si Yuanlong. Halos walang pag-iisip, nagpakawala ng ilang sunod-sunod na spell ang Morningstar. Isang sinag ng liwanag ang biglang sumugod sa mist battlefield at direktang binasag ang time freeze. Direktang tinakpan ng sinag ng liwanag si Yuanlong na naglabas sa kanya mula sa mist battlefield. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo, labis na nalungkot sa kanyang puso. Alam niyang may gumawa ng hakbang at nagligtas kay Yuanlong. Bukod kay Morningstar, natural lang na wala ng iba. Kahit kahanga-hanga ang kanyang time freeze, sa harap ng isang napakalakas na kapangyarihan tulad ng Morningstar, wala itong silbi. Ang Yuanlong ay limitado rin sa First Firmament Empyrean. Kung hindi sana posibleng matigil si Mateo sa pagyanig kahit sandali. Sa huli, ang kapangyarihan lamang ng Heavenly daw ang ginamit ng time freeze. Habang tumataas ang realm, mas lumalakas din ang mga pag-unawa sa Heavenly daw. Ang pagnanais na itali ang kabilang partido gamit ang kapangyarihan ng Heavenly daw ay natural na magiging mas mahirap. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang tiyak na kamatayan ngayon lang, hindi rin siya ginawa ni Morningstar para iligtas. Ngunit ngayon, nang makitang malapit nang mamatay si Yuanlong, gumawa siya ng paraan upang iligtas ito. Natural lang na nagalit si Mateo. 2174. Unti-unting nawala ang liwanag sa screen. Isang binata na nakaputi ang marahan na lumapit. Sa plataporma, lahat ay tumingin sa kabataang nakaputi na ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Oo, takot. Natakot ang mga emperador sa langit sa talento ni Mateo. Ang mga anak ng makalangit na dragon na nakipagpalitan ng suntok kay Mateo dati ay umatras ng walang paunang kasunduan. Hindi talaga tao ang lalaking ito. Isa siyang halimaw. Ngunit si Killian ay may mukhang tuwang-tuwa, lumapit upang bumati. Mateo, alam ng binibining ito na ikaw ang pinakamalakas. Tunay ngang hindi mo ako binaygo. Bahagyang ngumiti si Mateo. Pagkababa ni Killian sa plataporma, biglang naging matalim ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ng mabuti si Morningstar at seryosong sinabi, Senyor, hindi ba dapat mo akong bigyan ng paliwanag? Hindi ugali ni Mateo ang tahimik na pagtanggap sa mga insulto at kahihiyan. Dahil ginawa niya iyon, siya ang magbabayad ng kapalit. Nagulat ang mga emperador sa langit nang marinig nila iyon.
Talagang arrogant ang lalaking ito para maglakas loob na questionin si Lord Morningstar. Akala ba niya na sa pagkuha ng unang pwesto sa labanan ng mga anak ng dragon, kaya niyang hamanin ang isang heavenly dragon? Kawalang galang. Sino ka ba sa tingin mo para maging ako? Para manggahas kang kausapin si Lord Morningstar ng ganito. Puno ng galit si Tov Ian na wala nang mailalabas pa. Kaya agad siyang napatalon. Hindi siya pinansin ni Mateo at tumitig ng diretso sa dalawang mata ni Morningstar. Bahagyang bumantong hininga si Morningstar at sinabing, pareho kayong haligi ng lipunan ng aking Dragon Clan. Sino mang mamatay sa inyong lahat ay isang malaking kawalan para sa aking Dragon Clan. Biglang humagalpak ng tawa si Mateo nang marinig iyon. Lumingon ang tingin niya kay Yuanlong at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, mga haligi ng lipunan. Napakabuting haligi ng lipunan. Puno ng pangungutya ang mga salitang iyon. Baka sa mukha ni Yuanlong ang hiya at galit, nais niyang makahanap ng puwang sa kanyang lupa upang makapasok. Ang iba pang mga anak ng makalangit na dragon ay sunod-sunod na yumuko. Kung kahit si Yuanlong ay hindi maituturing na haligi ng lipunan, ano ang maituturing nila? Pero kahit na lumabas sa bibig ni Mateo ang mga salitang ito, walang makakapagpabulaan. Gumamit siya ng lakas, talento, at pinatunayan na basura lang si Yuanlong. Mateo, ang hambog mo. Kung hindi haligi ng lipunan si Yuanlong, hindi ba? Isa ka lang. Hindi nakayanan ni Tov Ian ang nakakailang na kapaligiran at nagsalita, at pinagalitan. Tumahimik ka. Biglang galit na sigaw ni Morningstar na pumutol sa mga salita ni Tov Ian. Pero tumawa si Mateo at sinabing, patuloy mo pa ring sabihin na kalahati lang ang lahi ko ng tao. Sa paningin mo, ibang klase ako. Hindi ba? Kaya naman, noong ginamit ni Yuanlong ang 5 Elements Divine Punishment Heavenly Lightning, hindi ka gumawa ng hakbang para iligtas ako. Pero noong gusto ko siyang patayin, gumawa ka ng hakbang at iniligtas siya. Sa paningin mo, gaano man ako kalakas, hindi rin ako sariling bayan ng Dragon Clan, hindi ba? Bahagyang namula ang matandang mukha ni Morningstar. Nakakahiya ang labis na paglantad kay Mateo. Kahit na nakuha ni Mateo ang Heavenly Dragon Mark ng pangunahing kapangyarihan ng Dragon Clan, mayroon pa rin siyang ilang pag-aalinlangan sa huli. Hindi niya lang inaasahan na nakikita ni Mateo ang mga bagay-bagay ng kasing linaw ng pagtingin sa nagliliyab na apoy, at hinuhulaan ng malalim ang kanyang mga iniisip. Hindi simple ang batang ito. Bumantong hininga si Morningstar at malamig na sinabi, ang bagay na ito ay ang paglabag ng emperador na ito sa mga patakaran. Gayunpaman, si Yuanlong ay tunay na isang henyo na mahirap matagpuan sa loob ng 1,000,000 taon. Nakakalungkot ang pagpatay sa kanya. Magsalita ka, ang emperador na ito ay maaaring mangako sa iyo ng isang kondisyon. Gulat na gulat ang mga mukha ng mga emperador sa langit, ngunit sumuko na rin si Lord Morningstar sa isang nakababata. Kahit gaano kalaki ang talento mo, bago ka lumaki, isa ka pa ring nakababata. Sa anong batayan? Paano nila nalaman na nag-iingat ang Morningstar sa makapangyarihan sa likod ni Mateo? Hindi alam ng mga taong ito, pero malinaw ang sinabi ng Morningstar. Ang pangunahing kapangyarihang ito ay hindi isang pangunahing kapangyarihan sa Heavenly Dragon Mountain, ngunit isang pangunahing kapangyarihan na nasilyuhan sa kalaliman. Ang pag-iral ng lugar na iyon, bawat isa sa kanila ay isang pangunahing karakter na gumuulat sa langit at lupa. Hindi niya kayang mang-asar. Kahit ang Heavenly Dragon Mountain ay hindi rin kayang mang-asar. Gusto ko ng 100 piraso ng Dragon Origin Crystals. Malamig na sabi ni Mateo. Ang kanyang layunin ay hindi maghanap ng gulo. Sa harap ng Leviathan, ang Heavenly Dragon Mountain, ang kanyang galit ay hindi dapat banggitin. Ang mundong ito ay palaging iginagalang ang lakas bilang kataas-taasan. Kung mayroon siyang lakas para sirain ang Heavenly Dragon Mountain ngayon, nandito pa rin kaya siya at nagpapahayag ng kanyang galit? Hindi. Tatapakan niya ang buong Heavenly Dragon Mountain na parang tinatapakan niya si Yuanlong. Naningkit ang mga mata ni Morningstar, at sinabi niya, para saan mo kailangan ng napakaraming Dragon Origin Crystals?
Gamit ang kasalukuyan mong lakas, ang Dragon Origin Crystal na nililinis mo sa Mist Battlefield ay nasa limitasyon mo na. Malamig na sabi ni Mateo, hindi mo na kailangang mag-alala pa dyan. Natural lang na may sarili akong gamit. Umiling si Morningstar at sinabing, hindi maaari. Ang mga kristal na pinagmulan ng Dragon ang pinakamahalagang kayamanan ng Dragon Clan, tanging ang mga Heavenly Dragon at Sons of the Heavenly Dragon lamang ang makakagamit nito. Kahit ang mga Dragon Lord ng iba't ibang kuta ay wala ring kwalipikasyon para gamitin ang mga ito. Biglang nakakita si Mateo ng liwanag. Natatakot si Morningstar na baka ilabas niya ang mga kristal na pinagmulan ng Dragon o ibigay ang mga ito sa iba para magamit. Kailangang malaman ng isa, ang kristal na pinagmulan ng Dragon na ito ay mas kakilakilabot kaysa sa anumang tunay na dugo ng Dragon. Kahit ang mga tao ay maaari ring tumaas ng husto ang kanilang lakas pagkatapos ng pagpino. Pero medyo nagulat din siya, hindi niya inaasahan na ang mga kristal na pinagmulan ng Dragon ay talagang napakahalaga. Pinag-isipan ito ni Mateo at sinabing, dahil ganoon nga, pipinuhin ko ito rito. Walang problemang ganito, di ba? Nagulat si Morningstar at sinabing, Sentimo, ikaw. Nandito ka. Sentimo. Tumango si Mateo at sinabing, hindi ka ba nag-aalala na baka maglabas ako ng mga kristal ng pinagmulan ng Dragon? Dahil ganoon nga, aayusin ko ito sa harap mo. Walang problemang ganito, di ba? Nawala ng imek si Morningstar at sinabing, Sentimo, wala namang problema, pero Sentimo, broken bar Sentimo. Pinutol agad ni Mateo ang kanyang mga salita at malamig na sinabi, walang pero, kung hindi ko maaayos ang 100 piraso, ituturing na itong bagay na nabalewala ng ganito. Kahit nasabi na niya ang mga bagay na ito ng ganito, ano pa nga ba ang masasabi ng Morningstar? Kaagad na tumango si Morningstar at sinabing, Sentimo, sige, pero kumilos ka ayon sa iyong kakayahan. Sentimo. Pero may malamig na ngisi si Tov Ian sa mukha niya at sinabing, 100 piraso. Magpakamatay ka ba sa kakabugin mo? Hindi sinasadyang umiling ang iba. Malinaw na nararamdaman nilang minamaliit ni Mateo ang lahat at lahat ng bagay. Sa bawat paggising, hanggang 20 piraso lang ng Dragon Origin Crystals ang kaya mong pinuhin. Kung hihigit pa rito, hindi na nila ito kakayanin. Kahit na nasa perpektong ikapitong transformasyon pa siya, hindi rin niya kakayanin ang 100 piraso ng Dragon Origin Crystals. May isang dragon noon na pilit na isinama ang mga kristal ng pinagmulan ng dragon. Sa huli, sa ika-25 piraso, siya ay pilit na pinasabog. Ang batang ito ay nanliligaw ng kamatayan. Hey, ang yabang naman, gusto kong makita kung ilang Dragon Origin Crystals ang kaya niyang i-integrate. Para sa Morningstar, natural lang na hindi problema ang mga kristal na pinagmulan ng Dragon. Para lang makita siyang maringal na iwinawagayway ang kanyang manggas, 100 piraso ng kristal na pinagmulan ng Dragon ang tahimik na nakalutang sa ere. Hindi umimik si Mateo, iniabot ang kamay para bunutin ang isang Dragon Origin Crystal, at direktang sinimulan ang pagpino. Isang hindi maipaliwanag na sakit ang nagsimulang pumutok sa kanyang katawan. Gayunpaman, matapos makapasok ang enerhiya ng pinagmulang dragon sa katawan, ang marka ng langit na dragon ni Mateo ay hindi talaga nagkaroon ng kahit kaunting reaksyon. Ang dahilan kung bakit niya gusto ang mga kristal na pinagmulan ng dragon ay dahil nakita rin ni Mateo ang kapangyarihan ng Heavenly Dragon Marks. Pagkatapos ng isang paggising, ang bloodline ay tumaas ng 10 beses. Ganitong klase ng pagpapalakas, paanong hindi mag-alaw si Mateo? Ang mga kristal na pinagmulan ng dragon ay isang espesyal na produkto ng Heavenly Dragon Mountain. Ito ay ngayon o hindi kailanman. Bihirang kumatok ng 2 beses ang pagkakataon. Kaya naman, gusto niyang subukan kung kaya niyang pasiglahin ang kapangyarihan ng kanyang bloodline at maabot ang unang paggising. Ang dahilan kung bakit niya sinabing 100 piraso ay dahil hindi siya sigurado kung ilan ang kailangan niya. Dati sa Mist Battlefield, nakapagsama na siya ng 15 piraso ng Dragon Origin Crystals. Pero tila hindi gaanong halata ang mga epekto. Sa sandaling pumasok ang enerhiya ng pinagmulang dragon sa katawan, tila ito ay isang batong lumulubog sa karagatan.
2,175. 16 na piraso. 17 piraso. 20 piraso. 21 piraso. Sa isang kisap mata, pinino ni Mateo ang 6 na piraso ng kristal na pinagmulan ng dragon. Ang bilis ng pagpino ay naging dahilan upang ang lahat ay hindi makapagsalita. Higit sa lahat, ang mukha ni Mateo ay walang gaanong masakit na ekspresyon na parang may ginagawa lang siyang pangkaraniwan. Tama nga, ang isang perpektong ikapitong pagbabago ay hindi masisira. Ang tiwala ng batang ito ay nakasalalay sa perpektong ikapitong pagbabago, tama ba? Pero ilan ang maaaring mapino ng perpektong ikapitong pagbabago? Ang pisikal na katawan ng ating lahi ng dragon, alin ang hindi masyadong matigas? Kahit na hindi ito maihahambing sa perpektong ikapitong pagbabago, hindi rin naman gaanong kalaki ang pagkakaiba. Kaya niyang pinuhin ang hanggang 30 piraso at maaabot niya ang kanyang limitasyon. Sa buong paligid, ang mga emperador sa langit at ang mga anak ng dragon sa langit ay masiglang nag-uusap. Pakiramdam nila ang dahilan kung bakit mas matapang si Mateo kaysa sa mga normal na tao ay dahil lamang sa pag-asa sa perpektong ikapitong pagbabago. Iyon lang. Gayunpaman, kasabay ng pagdami ng dami ng napino, ang sakit na nararamdaman ni Mateo ay lalong tumataas. Napakaraming kristal na pinagmulan ng dragon ang napino niya at nakasipsip ng maraming enerhiya ng pinagmulang dragon, ngunit wala pa ring anumang aktibidad ang Heavenly Dragon Mark. Bagkus, ang kanyang cultivation realm ang unti-unting tumaas matapos niyang masipsip ang malalaking dami ng Dragon Origin Crystals. Nang masipsip ni Mateo ang kanyang ika-30 piraso ng Dragon Origin Crystal, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mga tao. Baliw ba ang lalaking ito? Siya. Hindi ba niya alam ang sakit? Tiningnan ni Sevenlong ang bahagyang nanginginig na mga kalamnan sa mukha ni Mateo habang sinasabi niya ito ng may pagngangalit sa mga ngipin. Kung pag-uusapan natin, may isang taong nakapagpino na ng 25 piraso ng Dragon Origin Crystals noon. Pero ang mga taong tunay na kayang magpino hanggang sa ika-20 piraso ay napakakaunti lang. Dahil sa likuran, halos walang sino man ang makakatagal sa sakit na iyon. Pero pinino ni Mateo ang 30 piraso ng Dragon Origin Crystals ng sabay-sabay. Sa totoo lang, pilit niya itong tiniis at hindi man lang gumawa ng kahit isang ingay. Gaano kalakas ang looban ng lalaking ito? Mga 30 piraso ng Dragon Origin Crystals, halos iyon na ang limitasyon ng lahat ng dragon. Kung hindi dahil sa bahagyang pagkibot ng kalamnan sa mukha ni Mateo, maghahinala pa nga sila na ang pagpino ng mga kristal na pinagmulan ng dragon ay hindi naman masakit. 31 piraso. 32 piraso. Wala ni Katie Ting na balak tumigil si Mateo, at patuloy na pinoproseso ang mga kristal na pinagmulan ng dragon. Ang ekspresyon sa mukha ng lahat ay lalong naging kawili-wili. Nagsimulang tumulo ang mga maliliit na butil ng pawis sa noo ni Mateo. Kasunod ng pagdami ng mga pinong kristal na pinagmulan ng dragon, ang mga butil ng pawis ay lalong naging mas siksik at mas malaki. Samantala, ang pagkibot ng mga kalamnan sa kanyang mukha ay lalong lumakas. 54 na piraso. 55 piraso. Palawak ng palawak ang bibig ng mga nakapalibot na tao hanggang sa halos abot tenga na ang kanilang mga boses sa huli. Baliw talaga ang lalaking ito. Ang hindi nabasag na batas na hindi kayang pinuhin ng mga anak ng langit na higit sa 25 piraso ay matagal nang nilabag ni Mateo. Minaliit ng lahat si Mateo. Minaliit nila ang kapangyarihan ng isang perpektong ikapitong pagbabago at mas minamaliit pa ang makapangyarihan at matigang kalooban ni Mateo. Isang perpektong ikapitong transformasyon, ang itinaguyod nito ay hindi lamang ang lakas ng pisikal na katawan, kundi pati na rin ang lakas ng katawang tao. Madaling baliin ang pagiging sobrang matigas, ngunit ang isang matigas at malambot na katawan ay mas nakakatakot. Ang hindi pakayanan ng katawan ng ibang tao ay hindi nangangahulugang hindi rin ito kayang tiisin ni Mateo. Kung tungkol naman sa paghihirap na ito, matagal na itong naranasan ni Mateo, kahit ilang beses na. Isa na namang pagsubok ang pinagdaanan ng pagkakataong ito. Tumingin si Morningstar kay Mateo at bahagyang bumantong hininga, para magkaroon ng ganitong mga tagumpay ang batang ito, hindi lang basta talento ang inaasahan niya.
Malamang, ang mga paghihirap na naranasan niya ay hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Morningstar, silang lahat, ang mga matatandang halimaw na nabuhay ng hanggang sa katandaan, ay lubos na batid ang kahalagahan ng mga kapigatian sa isang makapangyarihang bansa. Ang mga makalangit na emperador na ito sa harap nila, maaaring hindi malakas ang kanilang mga talento, ngunit ang mga paghihirap na kanilang naranasan ay hindi kakaunti. Marahil noon, may mas matatalino at mahuhusay na henyo sa kanilang mga kapantay. Ngunit ang mga henyong iyon ay naglaho lahat sa karamihan sa huli. Habang naglalakad sila patungo sa kataas-taasang posisyon ng emperador sa langit. Dahil hindi kayang pinuhin ng mga anak ng Heavenly Dragon ang mas maraming kristal na pinagmulan ng dragon, sa totoo lang, ang napakalaking antas ay dahil hindi sapat ang lakas ng kanilang kalooban. Hindi talaga makikita ang isyong ito kay Mateo. Gaano man kalakas ang kalooban ng anak ng makalangit na dragon, namutla rin sila kung ikukumpara kapag inilagay sa harap ni Mateo. Mahigit 50 piraso ng Dragon Origin Crystal ang lumampas na sa kanilang imahinasyon. Ngumiti rin si Zyung ng mapait at sinabing, hindi ako natatakot na ang iba ay mas may talento kaysa sa iyo, natatakot lang ako na ang mga taong mas may talento kaysa sa iyo ay mas masisipag kaysa sa iyo. 7 Long, mahaba pa rin ang iyong paglalakbay pagkatapos ng araw na ito, naiintindihan mo. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni 7 Long. Sa wakas, dahan-dahan siyang tumango at sinabing, naiintindihan ni 7 Long. Ang iba't ibang anak ng langit na dragon ay nagpakita ng nag-iisip na tingin. Taglay ng katawan ni Mateo ang katangiang wala sa kanila na siyang kailangan din para maging isang makapangyarihang tao. Kumislap lang ang ekspresyon ni Yuan Long. Walang ideya kung ano ang iniisip niya. 82 piraso. 83 piraso. 89 na piraso. Nang manhid na ang lahat, tila biglang nagliyab ang glabela ni Mateo. Ang mabilis na pagtibok ng puso ng lahat ng naruroon ay nagpabilis ng tibok ng puso dahil sa matinding pressure ng lahi ng dragon. Nanliit ang mga mata ni Morningstar at nagulat siyang sumigaw, sa wakas ay nagising na. Hindi, sandali, ito ay. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa bundok ng Heavenly Dragon. Totoo nga, isang puting sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit at direktang damapo sa katawan ni Mateo. Ang Heavenly Dragon Mark sa glabela ni Mateo ay naging sunod-sunod na linya, na bumulusok sa kanyang dibdib na parang maliliit na ahas. Banal na steel na nagtutulak ng espiritu. Ang batang ito. Nanlaki ang bibig ni Morningstar, mukhang hindi makapaniwala habang sinasabi ito. Bigla niyang naramdaman na parang may nagawa siyang mali. Kung medyo mas determinado siya, na inaabot ang tulong noong nakikipaglaban si Mateo kay Yuan Long. Kahit hindi kailangan ni Mateo ang tulong niya, ibang-iba rin ang kasalukuyang ugali niya. Nagduda si Killian at nagtanong ng may pagtataka, Divine Steel Injecting Spirit. Ano iyon? Bamantong hininga ng madamdamin si Morningstar at sinabing, ang Heavenly Dragon Mark ay ipinanganak mula sa Dragon Mark Monument na nakakaramdam ng lahing dragon. Kapag naabot ng iyong bloodline ang kinakailangan ng Dragon Mark Monument, ang Dragon Mark Monument ay bubuo ng isang ugong gamit ang kapangyarihan ng iyong bloodline, at madyay gising mula roon. Siyempre, ang kinakailangan ng Dragon Mark Monument para sa bawat paggising ay iba-iba. Huminto sandali si Morningstar, huminga ng malalim bago sinabing, pero may exception. Kapag malakas na ang kapangyarihan ng iyong bloodline hanggang sa isang antas, ang Dragon Mark Monument ang magkukusa na magpasok ng kaunting espiritu ng dragon sa iyo, na kumakatawan sa pagkilala sa iyo. Ito ang Divine Steel Injecting Spirit. At ang mga dragon na nakakuha ng Divine Steel Injecting Spirit ay may posibilidad na maging ang susunod na Dragon Ancestor. Napabuka ng malaki ang bibig ni Killian, baka sa mukha niya ang gulat. Habang ang ibang mga dragon ay tulalang nakatitig habang nakatali ang kanilang mga dila, hindi makapaniwalang nakatingin kay Mateo. Ang ninuno ng dragon, na siyang ninuno ng lahat ng dragon, ang pinakamalakas na powerhouse ng bloodline ng lahing dragon. Ang lahat ng hindi mabilang na mga dragon na ito ay kanyang mga inapo. Pagkatapos ng bawat henerasyon ng ninuno ng dragon, walang ideya kung ilang daang milyong taon ang kailangang lumipas bago ipanganak ang susunod na ninuno ng dragon.
Dahil dito, nagpatuloy ito mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Siyempre, posibilidad lamang iyon. Hindi iyon katiyakan. Sa isang panahon, palaging may ilang divine steel injecting spirit na lilito. Pero isa lang ang magiging ninuno ng dragon sa huli. Walang sino man ang maaaring mag-isip na pagkatapos pinuhin ni Mateo ang mga kristal na pinagmulan ng dragon, ito ay talagang magdudulot ng hindi inaasahang pangyayari. Sa oras na ito, biglang iminulat ni Mateo ang dalawang mata at sumengot ng malamig. Isang kidlat ang dumaan, at ang bakas sa Heavenly Dragon Mark ay direktang nabura. Hey, alam ko nang walang magandang nangyari. Dito pala iyon nagtatago. Dahan-dahang tumayo si Mateo at sinabing may malamig na ngiti. 2176. Sa pinakamalalim na bahagi ng kalaliman, isang mahinang sigaw ng pagkagulat ang biglang umalangaw-ngaw. Kasunod noon, nagsimulang lumitaw ang ilang malalakas na aura. Anong problema, boss? Ang boses ni Chen Bale ay nagmula sa gitna ng kadiliman. Matapos ang sandaling katahimikan, dahan-dahang sinabi ng mahiwagang makapangyarihang nilalang, binura ng batang iyon. Ang bakas na iniwan mo. Bahagyang nagulat si Chen Bale at sinabing, hindi ito posible, di ba? Base lang sa lakas niya, matutuklasan niya ang mga nakatagong paraan na naiwan ko. Maliban na lang kung tama. Sa ilalim ng espiritu ng dragon, walang makakatago. Siya ay kinikilala na ng Dragon Mark Monument. Ang mga salita ng mahiwagang makapangyarihang nilalang ay may dalang pagkamangha. Ano? Kakagawad lang ni Old Bale ng Heavenly Dragon Mark at nakuha niya ang Divine Steel Injecting Spirit. May estilo ng ama mo ang batang ito noon. Isa na namang espiritong nagtutulak ng banal na steel. Mukhang ang susunod na ninuno ng dragon ay malapit ng ipanganak. Sa sandaling lumabas ang mga salita ng misteryosong powerhouse, isang sunod-sunod na bulalas ang narinig mula sa kadiliman. Malinaw na ang Divine Steel Injecting Spirit ay isa ring napakahalagang bagay para sa kanila. Biglang nagsalita si Chen Bale, ang batang ito, noong nakita ko siya noon, pakiramdam ko ay kakaiba siya. Malinaw na hindi karapat-dapat banggitin ang kanyang kaharian, ngunit pakiramdam ko ay hindi ko maintindihan ang kanyang kalagayan. Kung titingnan mo ngayon, ang batang ito ay talagang kakaiba. Sabi ng mahiwagang makapangyarihang nilalang, ipagkakaloob ng langit ang malaking responsibilidad sa taong ito. Darating ang isang dakilang panahon, lumilitaw ang mga may kakayahang tao. Ngayong nagiging mas hindi matatag ang selyo, malamang na hindi na ito magtatagal. Kapag nabuksan na ang kalaliman, ang mundo ng langit ay muling malulubog sa kalaliman ng paghihirap at pagdurusa. Ngunit ang pinaka-inaalala ko ay hindi ito. Marahil, ang batang ito ang kinaroroonan ng pag-asa ng panahong ito. Nang marinig iyon ng lahat, natahimik silang lahat. Nawala ang puting liwanag. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Matagal nang nasusunog ng nagliliyab na apoy ang kanyang pang-itaas na damit na nagpapakita ng isang malakas at maskuladong katawan. Isang gintong dragon ang nakaukit sa kanyang dibdib na parang isang buhay na bagay. Kahit na isa itong makapangyarihang Heavenly Emperor, sa harap ng gininto ang dragon na ito, mayroon pa rin silang gustong magpatira pa bilang pagsamba. Kung hindi lang dahil sa mataas na kaharian nila, malamang matagal na silang lumuhod. Gayunpaman, ang ibang mga anak ng makalangit na dragon ay walang ganitong uri ng lakas. Ang nakakatakot na bloodline pressure na ito ay direktang nagtulak sa kanila hanggang sa mapaluhod sila sa lupa. Tanging si Killian lamang ang hindi naapektuhan. Gusto ni Yuan Long na makahanap ng butas sa lupa na mapaghuhukayan. Ipinagmalaki niya ang sarili na maging numero 1 henyo ng Dragon Clan. Pero ngayon, wala na siyang kwalipikasyon para dalhin ang sapatos ni Mateo. Iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at sinenyasan, isang puting mahabang roba ang nakasuot na sa kanyang katawan. Bahagya niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao patungo sa Morning Star at malamig na sinabi, "Senyor, ngayong tapos na ang lahat, paalam na po." Nagbago ang mukha ni Morning Star at dali-dali niyang sinabi, Sentimo, teka lang. Hindi ka pwedeng umalis. Sentimo." Bahagyang kumunot ang noo ni Mateo at malungkot na sinabi, "Bakit? May problema pa ba si Senyor?"
Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Morningstar at sinabi niya, Mateo, ang nangyari dati ay kasalanan ng emperador na ito. Ngayon, taos-puso kang tinatanggap na sumali sa Heavenly Dragon Mountain. Natawa si Mateo nang rinig iyon at sinabing, hindi na kailangan. Kakaunti ang pagkakaintindihan sa pagitan ng mga taong may magkaibang prinsipyo. Bukod pa rito, may mas mahahalagang bagay pa itong gagawin si Ye. Hindi ako aakyat sa Heavenly Dragon Mountain. Dati, minamaliit mo ako. Ngayong nakita mo na ang lakas ng lahi ko, gusto mo pa akong mahuli. Ang pagmamalaki sa puso ni Mateo ay mas malaki kaysa kay Yuanlong. Naranasan lang niya ang maraming pagbabago sa buhay at ayaw niya itong ipakita, iyon lang. Ngunit ang ganitong uri ng pagmamalaki ay nakaukit sa kanyang mga buto. May mga bagay na nakakahiya para sa kanya. Lumungkot ang mukha ni Morningstar at sinabing, Mateo, dahil nakuha mo na ang Divine Steel Injecting Spirit, natatakot ako na ang pag-alis o pananatili ay hindi na nasa iyo. Naningkit ang dalawang mata ni Mateo at sinabing may magaan na ngiti, gusto mo ba akong pilitin na pigilan? Sabi ni Morningstar, sentimo, kung tatanggi kang mapagtanto ang iyong pagkakamali, ang tanging magagawa lang ng emperador na ito ay ang kumilos. Sentimo. Tumawa ng malamig si Mateo at sinabing, sa huli, iniisip pa rin ng mga buto mo na ibang klase ako. Nakuha ko ang Divine Steel Injecting Spirit. Malamang mahihirapan ng Heavenly Dragon Mountain mo na kumain at matulog pagkatapos ng araw na ito, di ba? Medyo pangit ang ekspresyon ni Morningstar, at sinabi niya sa seryosong boses, Mateo, sana ay hindi mo ako piliting kumilos. Tumawa si Mateo at sinabing, ako, Mateo, ay mas gugustuhin pang mabalik kaysa yumoko. Gusto mo ba akong paakyatin sa bundok, ikaw na ang kumilos? Sa pagkakataong ito, biglang hamarang si Killian sa harap ni Mateo. Nakatitig ng diretso kay Morningstar at sinabi, Lolo Morningstar, kung maglalakas loob kang gumawa ng hakbang laban kay Mateo, hinding-hindi ako aakyat sa bundok. Bahagyang kumunat ang noo ni Morningstar at sinabing, Xiaochun, seryosong bagay ito. Huwag kang magulo. Tumabi ka. Hindi ako gumagalaw. Naningkit ang dalawang mata ni Morningstar, bahagyang nakaturo ang kanyang daliri. Pagkatapos ay hinimete si Killian. Dahil sa lakas niya, napakadaling harapin si Killian. Tumingin si Morningstar kay Mateo at sinabi sa seryosong boses, masasaktan kita kung ganoon. Sa pagharap sa isang kalaban na tulad ni Morningstar, kahit pa makuha ni Mateo ang Divine Steel Injecting Spirit, imposible pa rin itong maging kalaban. Isang late-stage Heavenly Emperor, isang supreme-level powerhouse na may kakayahang tunay na tumingin sa mababang antas ng mundo. Hindi pa gumagalaw ang Morningstar, at naramdaman ni Mateo ang isang higanteng parang bundok na presyon na bumaba sa kanyang katawan. Nang akmang kikilos na si Morningstar, biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kahangahangang aura sa kanyang katawan ay humiwalay, at bumantong hininga siya at sinabing, kalimutan mo na yan, umalis ka na. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng lahat na magulat. Talaga bang umatras si Lord Morningstar? Ang Yuanlong na dating naghihintay para manood ng isang magandang palabas ay hindi napigil ang mahulog ang kanyang salamin. Nang akala niya ay mapipilitin ng sumuko si Mateo, madali lang pala itong nalampasan ni Morningstar. Kumunat ang noo ni Mateo at nagnong, sino ang taong iyon? Ang puso niya ay parang isang malinaw na salamin, agad na alam na ang pangunahing kapangyarihang iyon ang nagbigay sa kanya ng markang Heavenly Dragon na siyang nagbigay ng utos. Masyado lang talaga siyang na-curious sa pagkakakilanlan ng taong iyon. Umiling si Morningstar at sinabing, kapag dumating ang tamang panahon, natural lang na malalaman mo. Mateo, tandaan mo, kahit saan ka magpunta, ikaw ang magiging ipinagmamalaki ng aking Dragon Clan. Kumunat ang noo ni Mateo, saka tumalikod at umalis. Marami siyang gapos sa Dragon Clan at wala rin siyang anumang hindi mapagkakasunduang alitan, natural na walang paraan para maputol ito. Hindi lang niya nagustuhan ang paraan ng paggawa ni Morningstar ng mga bagay-bagay. Iyon lang. Pagkaalis ni Mateo, nagpakita ng galit na ekspresyon ng mukha ni Tov Ian at sinabi niya, Lord Morningstar, hinayaan mo ba siyang umalis ng ganoon na lang?
Sa katawan niya, naroon ang tadhana ng Dragon Clan. Kahit ayaw niyang aminin, wala pa ring ibang magawa si Tove Ian kundi aminin na ang talento ni Mateo ay lampas na sa kanilang pangunawa. Ang kahalagahan ng pag-iral ni Mateo ay mas mahalaga pa kaysa sa kanilang inaakala. Paano nakakagalaw ng malaya ang taong iyon sa labas? Nalungkot ang mukha ni Morningstar at malamig siyang sumigaw, kailangan pa ba ng emperador na ito na gabayan mo ako kung paano gawin ang mga bagay-bagay? Umalis ka! Nagbago ang ekspresyon ni Tove Ian, at tanging isang tabi lang ang nagawa niyang umatras ng masunurin. Kasalukuyang kailangan ng Morningstar ng isang target na mapaglalabasan ng hangin sa oras na ito at tumakbo palabas si Tove Ian. Sino ang sisisihin kung hindi siya? Sa oras na ito, ang puso ni Morningstar ay mabilis na kumakabog na parang tsunami. Buhay pa pala ang maalamat na Panginoong iyon. Lumalabas na ang Heavenly Dragon Mark ni Mateo ay siya pala ang nagbigay. Si Mateo talaga ang taong pinili niya. Ilang taon na ba siyang hindi nagpapakita? Kasama ang mga pinakadakilang powerhouse ng Heavenly Dragon Mountain, inakala rin nilang lahat na matagal nang patay ang Panginoong iyon. Hindi inakala ni Morningstar na nabubuhay pa rin pala siya sa mundong ito. Ang balitang ito ay nagpayanig sa kanyang isipan, sa kalagayan ng pag-iisip ng isang huling yugto ng Heavenly Emperor. Kanina, sa harap ni Mateo, halos hindi niya nagawang mapanatili ang kanyang kahinahunan at muntik nang masira ang kanyang kagandahang asal. Iniisip niya, kung may nangyari ba talaga kay Mateo kanina, sasaktan ba siya ng Panginoong iyon hanggang sa mamatay gamit ang isang sampal o hindi? 2177 sa Falling Maple Mountain Range sa Middle Realms. Ang lugar na ito ay pinagkalooban ng isang magandang tanawin, at ang immortal na Chi ay nananatili sa hangin. Ang buong hanay ng kabundukan ay nakatago sa hamog, hindi makita ang aktwal na sitwasyon. Ang makapangyarihang espiritual na enerhiya ay katulad ng ulan sa tagsibol, na nagpapalusog sa lahat ng bagay sa kabundukan. Sa isang makitid at pal-iko-likong daan, isang lalaki at isang babae ang magkabalikat na naglalakad. Bata, nandito ba talaga si Ate Megan? Tama. Minsan na akong nagtanong kay Jian Sutawati. Si Barsom ay nagmula sa Fallen Maple Bodhidharma. Napakalakas ba nitong Heavenly Emperor Fallen Maple? Si Heavenly Emperor Fallen Maple ay ang 5th Firmament Heavenly Emperor, isang napakasikat na powerhouse ng Middle Realms. Kung gayon, kung saktan ka niya, hindi siya maglalakas loob. Ang isang lalaki at isang babaeng ito ay walang iba kundi ang mga Mateo at Laika na nagmula pa sa malayo. Pagkatapos umalis sa Heavenly Dragon Mountain, bumalik si Mateo para palayain si Maduro at ang iba pa, at pumirma ng isang soul contract sa kanila, at tinanggap sila bilang mga tagapaglingkod. Kasunod nito, inutusan niya si Cooper na isama sina Maduro, Lone Swan, Embry, at ang iba pa patungo sa Heavenly Eagle Imperial City. Habang isinama niya si Laika at direktang pumunta sa Fallen Maple Mountain Range ng Middle Realms. Ngayong sapat na ang kanyang lakas, hindi na makapaghintay pa si Mateo, at agad na lumapit kay Fallen Maple Bodhidharma para hanapin si Megan. Pagkatapos ng Divine Steel Injecting Spirit, muling sumikat ang kaharian ni Mateo. Sa kasalukuyan, ang kanyang kaharian ay maihahambing na sa isang Second Firmament Empyrean. Pagkatapos ng Chaos Realm, ang kaharian ni Mateo ay ibang-iba na kumpara dati. Ang Chaos Realm ay nahahati sa inisyal na yugto, gitnang yugto, at huling yugto. Bago makarating sa gitnang yugto, hindi siya makakaranas ng mga hadlang. Ngunit ayon sa paghahati ng Empyrean Realm, ang kanyang lakas ay kasalukuyang halos katumbas ng isang Second Firmament Empyrean. Habang ang kanyang mundo ng kaguluhan ay lumawak din sa layong 5,000 talampakan. Tumigil. Kasalukuyang naglalakad ang dalawang tao nang biglang may 2 taong tumalon mula sa hamog, nakaharang sa kanilang dinadaanan. Sabi ng isa sa kanila sa seryosong boses, hindi dapat kayo pumunta rito. Bilisan ninyo at umalis. Malamig na sinabi ni Mateo, ang pangalawang sage ng Priest Temple ng Demon Clan at ang anak ng langit na hinirang ng Dragon Clan, si Mateo, ay dumating upang tuparin ang kasunduan kay Barsom. Nang marinig iyon ng 2 tao, hindi mapigil ang magbago ang kanilang mga mukha. Ang 2 titulong ito, alinman sa dalawa ay maaaring matakot ng mga tao hanggang sa mamatay.
Ang Priest Temple ng lahing demonyo ay isa sa mga nangungunang paksayo ng lahing demonyo. Ang Sacred Ancestor High Priest ay pangalawa lamang sa Medicine Ancestor sa Heavenspan World. Ang pangalawang sage ng Priest Temple, anong klaseng pag-iral iyon? Kung tungkol naman sa Dragon Clan, mas nakakatakot pa iyon. Bagamat ang Dragon Clan ay mapag-isa, ang Heavenspan World ay hindi kailanman nagkulang ng mga alamat ng lahi ng dragon. Lumitaw ang mga pangunahing kapangyarihan mula sa angkang ito ay isang tunay na tugatog na lahi. Ang hinirang na anak ng langit ng angkan ng dragon. Gamit ang puwita ng isang tao para mag-isip, malalaman din nila na siya ay pambihira. Mukhang ordinaryo lang naman ang lalaking ito, sinasabi niyang napakalaki ng pinagmulan niya. Hindi naman siguro siya nanlaloko, di ba? Tanga ka ba? Hindi natin maintindihan ang kaibuturan ng lalaking ito. Malamang isa rin siyang Empyrean class powerhouse. Hindi tayong dalawa ang makakagawa ng desisyon para sa bagay na ito. Mas mabuting imbitahan mo na lang si Lord Yufeng para magdesisyon. Tama, tama. Tama ang sinabi mo. Mahina akong nag-usap ang dalawa ng ilang sandali at sinabi kay Mateo, Panginoon, maghintay ka muna sandali. Papasok kami at magre-report. Bahagyang tumango si Mateo at hindi ito ikinabahala. Hindi nagtagal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng isang magandang mahabang roba ang dahan-daang lumabas mula sa hamog. Sinuri niya si Mateo at nakasimangot na sinabi, ang nakababatang kapatid na ito, sinabi mo na may kasunduan kayo ni Junior Apprentice Brother Barsom. Tumingin si Mateo sa kanya at tumango, tama. Isang kasunduan na may bahid ng buhay at kamatayan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang nagbago ang mga mukha ni na Yufeng at ng mga gwardya. Hindi nila inakala na nandito pala si Mateo para manggulo. Sinabi ni Yufeng sa seryosong boses, ang galing ng galang mo, para maglakas loob na pumunta sa ating fallen maple Bodhidharma para manggulo. Binaliktad ni Mateo ang kanyang palad at isang token ang lumitaw sa kanyang kamay. Isang malalim at sinaunang aura ang tumama sa kanyang mukha. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Yufeng. Naramdaman niya na ang aura sa token na ito ay mas malakas kaysa sa aura ng kanyang amo. Hindi talaga ito isang ordinaryong bagay. Sa harapan ng token, dalawang malalaki, simple, at makalumang karakter ang nakasulat dito, pangalawang sage. Ang second sage token na ito ay dinala ni Jimo noon. Personal itong gawa ng Sacred Ancestor High Priest. Ginamit ito upang sumimbolo sa pagkakakilanlan ni Mateo. Ito ay kakaiba. Ang token na ito ay ibinigay ng sagradong mataas na pari ng mga ninuno. Sa tingin ko, sa mundong ito, hindi dapat higit sa iilang tao ang maaaring gayahin ito, tama ba? Kung mayroon ka pa ring mga pagdududa, tingnan mo ito. Habang sinasabi niya, hinailan ni Mateo ang kanyang lepel, at ibinunyag ang bakas ng gininto ang dragon sa kanyang dibdib. Nang makita ang gininto ang dragon na ito, lalong naging pangit ang ekspresyon ni Yufeng. Ang gininto ang dragon na iyon ay walang kapantay na mabangis, na para bang isa itong buhay na bagay. Na para bang sa susunod na sandali, susunggaban siya nito at kakagatin hanggang sa mamatay. Hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay-bagay ng Dragon Clan. Ngunit isang pangalawang sage na bagong usbong sa Demon Clan, na naglalaro ng walang hanggang laro ng chess, ang Astnaut, ang narinig niya tungkol dito. Dati ay inakala pa rin niya na may isang malaking kapangyarihan na lumilitaw sa Demon Clan. Hindi niya inaasahan na ang tinatawag na second sage ay napakabata pa pala. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na ang pangalawang sage ng Demon Clan ay isa palang tao. Nanginig ng husto ang puso ni Yufeng. Kailan ba nagkaroon ng ganitong kalakas na pag-iral ang Junior Apprentice Brother Barsom? Sa oras na ito, hindi na nag-alinlangan si Yufeng at sinabing nakakuyom ang mga kamao, ang disipulo ni Heavenly Emperor Fallen Maple, si Yufeng, ay nagbibigay pugay kay Second Sage. Iniisip ko kung paano nasaktan ni Junior Apprentice Brother Barsom si Lord Second Sage. Hihingi ng tawad si Yufeng para sa kanya. Sa likod ng pangalawang sage ay nakatayo ang Sacred Ancestor High Priest. Kahit na si Heavenly Emperor Fallen Maple pa iyon, kailangan pa rin niyang ipakita ang mukha na iyon. Lalo na't sa likod ng lalaking ito ay nakatayo rin ang Dragon Clan.
Ang dahilan kung bakit ipinakita ni Mateo ang kanyang pagkakakilanlan pagkarating niya ay upang maging maingat si Heavenly Emperor Fallen Maple sa pagkilos at maging maingat sa mga puwersang nasa likuran niya. Malamang dahil sa puwersa ng Sacred Ancestor High Priest at ng Dragon Clan, sapat na ito para takutin ang lahat ng panig. Paano kung isa siyang Fifth Firmament Heavenly Emperor? Malamig na sabi ni Mateo, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, biglang lumitaw si Barsoom sa Heavenly Eagle Imperial City at gumawa ng 2,000 taong kasunduan sa akin na may hangganan ng buhay at kamatayan. Pumirma tayo ng isang kontrata para sa banal na kaluluwa at hindi tayo titigil hanggat hindi tayo namamatay. Muling nagbago ang ekspresyon ni Yufeng, palihim na nagmumura ng walang katapusan sa kanyang puso. Maaari kayang masira ang ulo nitong si Barsoom. Ang pumirma talaga ng isang kasunduan sa banal na kaluluwa kay Second Sage, nang hindi nagpapahinga hanggat hindi sila namamatay. Bigla niyang naisip na may mali at naguguluhang sinabi dahil ito ay isang kasunduan sa loob ng 2,000 taon, kung gayon dapat ay hindi pa tapos ang oras sa ngayon. Bakit pumunta rito ngayon si Lord Second Sage? Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa ng marinig iyon at sinabing, 1,000 taon at mapapatay ko siya sa mamagitan ng pagbuntong hininga, kailangan pa ba siyang makipagkompetensya? 1,000 taon na ang nakalilipas, nang bumaba si Barsoom sa Heavenly Eagle Imperial City, si Mateo ay nasa Celestial Deity Realm pa lamang at hindi man lang nakarating sa True God Realm. Pagkalipas ng 1,000 taon, si Mateo ay isa ng mataas na Empyrean, na minamaliit ang mundo. Napakaikli lang ng 1,000 taon sa paningin ng ibang tao. Pero para kay Mateo, ginugol niya ang maikling panahong iyon para makumplito ang pagbabago mula sa Celestial Deity patungo sa pagiging isang Empyrean. Malamang, kapag nakita siya ni Barsoom, siguradong mapapasigaw siya ng malakas, di ba? Natural lamang na hindi alam ito ni Yufeng, nakakunot ang kanyang mga kilay at malungkot niyang sinabi, marangal ang katayuan ni Lord Second Sage, pero masyado mo ring minamaliit ang ating fallen Maple Bodhidharma, hindi ba? Sa talento ni Junior Apprentice Brother Barsoom, maaaring hindi siya mas mababa sa iyo, Second Sage, makalipas ang 1,000 taon. Pakiramdam niya ay masyadong mapangmataas ang pangalawang sage na ito, kaya naging prangka rin ang kanyang tono. Pero ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, nakatingin man ako sa ibaba o hindi, hayaan mong lumabas si Barsoom para salubungin ako at malalaman mo. Sa tingin ko kahit bigyan ko siya ng lakas ng loob, hindi na rin siya maglalakas loob na magtagal pa. 2,178. Man! Sinasabi mo bang dumating si Mateo? Nang marinig ni Barsoom ang pangalang ito, agad siyang napatalon. Isang bahid ng malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Noon, nabighani rin siya kay Mateo. Kaya naman nagtrabaho siya ng husto at nagkultiba ng may kapeitan. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, nalampasan na niya ang tagumpay at naging isang Second Firmament Empyrean. Ang bilis na ito ay napakabilis na sa sukdulan kumpara sa mga nasa Empyrean Realm. Tumango si Yufeng at sinabing, tama. Nasa Sunset Peak siya ngayon. Tumawa ng malakas si Barsoom at sinabing, dapat nandito ang batang ito para lumuhad sa lupa at magmakaawa, hindi ba? Gayunpaman. Nangahas siyang pagimbutan si Junior Apprentice Sister Megan. Kailangan ko siyang patayin. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Yufeng at sinabi niya sa isang seryosong boses, kung titingnan ang kanyang hitsura, mukhang hindi siya narito para magmakaawa. Ikinumpas ni Barsoom ang kanyang kamay at sinabing may katiyakan, nandito siya para magmakaawa. Hindi pa tapos ang 2,000 taong kasunduan. Kaya bakit siya pupunta sa Fallen Maple Bodhidharma? Noong nakita ko siya, hindi pa niya nararating ang True God Realm. Hindi naman siguro siya nakapag-cultivate hanggang Empyrean sa loob ng 1,000 taon, di ba? Dahil dito, medyo nagduda rin si Yufeng. Para bang isang mortal si Mateo sa harap niya. Hindi niya makita ang kaibuturan ng kanyang pagkatao. Habang nagsasalita, binigyan siya ni Mateo ng isang hindi maintindihang pakiramdam. Noong una, akala niya ay isang Empyrean powerhouse si Mateo. Pero sa narinig kay Barsoom, natural na imposibleng ding isang Empyrean si Mateo.
Sa mundong ito, aling halimaw ang kayang mag-cultivate mula sa Celestial Deity Realm patungo sa Empyrean Realm sa loob lamang ng maikling libong taon. Marahil ay umaasa si Mateo sa kanyang pagkakakilanlan at inaapi ang mga tao sa pamamagitan ng dahas. May sasabihin pa sana si Yufeng nang umalis na si Barsom na tumatawa ng malakas. Senior Apprentice Brother, natutulala ka pa rin dito para saan? Sundan mo ako para turuan ng magandang leksyon ang lalaking ito. Hindi na siya makapaghintay at gusto nang sirain si Mateo. Pinahiya siya ng husto ng batang ito noon. Ngayong naihatid na niya ang sarili sa pintuan, kung hindi niya ito napahiya ng maayos, paano niya maaalis ang puot sa kanyang puso? Ang Sunset Peak ang unang tuktok ng Fallen Maple Bodhidharma, at dito rin naroon ang pasukan patungo sa bundok. Nakatayo si Mateo sa plaza, maingat na dinadama ang makapal hanggang sa sukdulang espiritual na enerhiya sa paligid, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pabago-bagong emosyon. Ang Fallen Maple Bodhidharma na ito ay dapat nasa isang malayong bahagi ng Heavenspan Mountain. Ang pagtatanim sa ganitong uri ng lugar ay magbubunga lamang ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Habang nagmumuni-muni siya, biglang kumurap ang tingin ni Mateo, nakatingin sa dumating na may ngiting hindi naman talaga ngiti. Hahaha! Mateo, gusto mo bang magmakaawa sa Empyrean na ito? Sinasabi sa iyo ng Empyrean na ito na imposible ito. Humakbang palabas. Barsom mula sa kawalan at gumamit ng simpatikong tingin para tingnan si Mateo. Sinusuri rin ni Mateo si Barsom. Kung naaalala mo noon, noong bumaba si Barsom sa Heavenly Eagle Imperial City, gaano kaya kamayabang at kamakapangyarihan iyon. Kung hindi dahil sa paglipad ni Treasure Pig mula sa hawakan at pagbahing, marahil ay matagal nang napatay ni Barsom si Mateo. Kahit na milyon-milyong pamamaraan ang mayroon ng Mateo noon, tumingin lang siya at walang ginagawa. Ngunit lumipas ang 1,000 taon. Nalagpasan ni Barsom ang kanyang cultivation realm at naging isang second firmament Empyrean. Gayunpaman, ngayon ay hindi na niya maaakit ang interes ni Mateo. Gamit ang kasalukuyang lakas ni Mateo, kaya niyang hampasin ang isang second firmament Empyrean hanggang sa mamatay sa isang sampal lang. Kahit gaano pa kalakas ang second firmament Empyrean na ito. Habang tinitingnan muli si Barsom, ang mga mata ni Mateo ay may bahid na ng awa. Barsom, hindi kita nakita ng 1,000 taon, masyado mo akong binaygo, umiling si Mateo at bumantong hininga. Malamig na tumawa si Barsom at sinabing, ano? Gusto mo bang mapanatili ang huling bahagi ng iyong dignidad? Wala nang saysay. Sa loob ng 1,000 taon na ito, ang lakas ng impyernong ito ay lumago na sa lawak na hindi mo maiisip. Damhin ito ng husto. Pagkatapos magsalita, ang aura sa katawan ni Barsom ay sumabog ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Sa Sunset Peak, ang nagngangalit na aura ay lumaganap, dahilan para magtinginan ang mga tao. Si Marshal Uncle Barsom ay talagang nakalusot na, at naging isang second firmament Empyrean. Masyado ring mabilis ang kanyang cultivation speed, di ba? Ito ang 3 uri ng batas, pinagsanib ni Marshal Uncle Barsom ang 3 uri ng kapangyarihan ng batas. Sino ang batang iyon? Para talagang manggahas na hominin si Marshal Uncle Barsom, pagod na ba siyang mabuhay? Napakataas ng seniority ni Barsom sa Fallen Maple Bodhidharma. Napakahusay din ng kanyang talento. Matagal na niyang hindi ipinakita ang kanyang sarili. Ngayong naipakita na niya ang kanyang lakas, direktang nagpanibago ito ng pangunawa ng kanyang mga kapwa-apprentice, at natural na pumukaw ito ng sunod-sunod na bulalas. Sa oras na ito, nagkataong sumugod din si Yufeng. Nang makitang ipinapakita ni Barsom ang kanyang lakas, hindi napigilan ang kanyang mga mata na manigas. Si Junior Apprentice Brother Barsom. Napakalaki rin ng halimaw. Kung pag-uusapan ang talento, si Barsom ang nangunguna sa lahat ng kapwa niya apprentice. Ang kanyang oras ng paglilinang ang pinakamaikli, ngunit halos maabyutin na niya sila, ang mga nakatatandang kapatid na apprentice. Sa loob ng 1,000 taon na ito, si Barsom ay nanirahan sa malalim na pag-iisa ng kanyang sariling tahanan at halos bihirang magpakita ng mukha.
Bago ang saradong pag-iisa, dalawang uri lamang ng kapangyarihang batas ang kanyang pinagsanib. Hindi inaasahan ni Yu Feng na ngayon, pinagsanib niya pala tatlong uri ng kapangyarihang batas. Ang pagsasama ng dalawang uri ng kapangyarihan ng batas at pagsasama ng tatlong uri, ang mga iyon ay lubos na magkaibang konsepto. Kung silang lahat, ang mga taong ito, ay mga henyo, si Barsom ang pinakahenyo sa lahat ng mga henyo. Napanalunan na niya ang mga senior apprentice brothers na ito. Nang maramdaman ang lakas na ipinakita ni Barsom, bahagyang nagulat din si Mateo. Sa pagtingin pa lang sa eksenang ito sa harap niya, ang talento ni Barsom ay mas malakas pa kaysa kay Feng Tianyang ng Northernmost Step. Karapat-dapat na maging isang emperador Bodhimande sa langit. Tunay ngang may natatanging talento ang mga disipulo. Iyon lang. Ang kaharian ni Mateo ay mas mababa kaysa kay Feng Tianyang noon at nalipol na niya ito. Ngayong kapantay na ng kaharian ni Barsom ang kanyang kaharian, paano siya seseryosohin ni Mateo? Bukod pa rito, ang kasalukuyang mga barahan ni Mateo ay mas marami kumpara noong panahong iyon. Hahaha, nakita mo ba yon? Tanging isang henyo na tulad nitong Empyrean lang ang makakatapat ni Junior Apprentice Sister Megan. Ang isang langgam na tulad mo ay mayroon ding mga delusyon ng kadakilaan na gustong makipaglaban sa isang mapagmataas na agila. Ngayon, pakiusap. Siguro. Magiging mabait ako kaya hahayaan kitang umalis. Sabi ni Barsom sabay tawa ng malakas. Ang pinirmahan niya at ni Mateo ay isang kontrata ng banal na kaluluwa at hindi isang panunumpa ng langit na daw. Kung papayag ang magkabilang panig, maaari nilang bawiin ang kasunduan. Siyempre, dapat magkabilang panig ang sumasang-ayon. Kung ang isa sa kanila ay hindi pumapayag, ang kasunduang ito ay patuloy na magkakabisa. Tumingin si Yu Feng kay Mateo at hindi mapigil ang mapangiti ng malamig. Paano kaya kung si Second Sage? Paano kung ang anak ng langit ng Dragon Clan? Si Junior Apprentice Brother Barsom ay isa ring walang kapantay na henyo na mahirap matagpuan sa loob ng 1,000,000 taon. Kahit pamalampasan ni Mateo si Junior Apprentice Brother Barsom sa hinaharap, wala rin siyang panahong iyon. Sa loob ng mahigit 2,000 taon, hindi ito sapat para maabyutin ni Mateo si Junior Apprentice Brother Barsom. Bumubuti na si Mateo, pero si Junior Apprentice Brother Barsom ay bumubuti rin. Nang marinig iyon ni Mateo, hindi niya napigil ang matawa ng may pag-aalinlangan at sinabing, Barsom, hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling ang pakiramdam mo ng pagiging superior. Minsan ka nang nagyabang at nagmalaki na isa kang henyo sa harap ko, pero ngayon, 1,000 taon na ang lumipas, hinahayaan mo lang akong tingnan ito. Ang mas nakakatawa pa ay tinatapik mo pa rin ang sarili mo sa likod. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Barsom at sinabi sa malamig na boses, Brat, ayaw mo talaga ng mukha kapag ibinigay na. Hindi ganito ang pag-asta. Alam mo ba na sa pamamagitan ng pagkuha ng kayamanang humaharang sa iyong lakas at paggamit ng mga panlilinlang para linlanggan ang mga tao, maaari kang maging walang hiya sa harap ng Empyrean na ito. Kung hindi dahil dyan, hindi pa dumarating ang 2,000 taong kasunduan, sasampalin ka ng Empyrean na ito hanggang sa mamatay gamit ang isang palad ngayon din. Kayamanan na humaharang sa lakas. Gumagamit ng mga panlilinlang para linlanggan ang mga tao. Bahagyang natuwa si Mateo sa mga sulok ng bibig niya, at sinabi niya ng may magaan na ngiti, kung gayon, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo kung gumagamit ako ng mga panlilinlang para linlanggan ang mga tao. 2,179. Habang nasa gitna si Mateo, isang pabilog na aura ang dahan-daang lumalabas. Sa ilalim ng aura ni Mateo, ang world domain ni Barsom ay tila parang papel na dumidiin. Ang pakiramdam na iyon ay parang itlog na nagtatagpo sa bato. Nag-iba ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Barsom, baliw na hinihimok ang kanyang world power, sinusubukang harangan ang pagsulong ni Mateo. Gayunpaman, wala itong silbi. Ang pagtatalik ng dalawang tao ay parang isang malakas na lalaki at isang bata na nagtutulakan. Itinulak ng malakas na lalaki ang bata ng buong buo. Mabilis na kumalat ang aura, umabot sa layong 5,000 talampakan. Ang radius na ito na 5,000 talampakan ay hindi tinatabla ng tubig at hindi kayang sakupin. Si Mateo ang soberano. Gulat na gulat ang lahat sa eksenang ito.
Hindi nila maisip kung bakit ganoon katatag ang nasasakupan ni Mateo. Si Barsom na isa ring second firmament Empyrean ay wala talagang lakas para lumaban. Si Barsom mismo, lumuwa pa ang mga mata niya. Tiningnan niya si Mateo nang may gulat sa mukha, pakiramdam niya ay medyo manhid ang kanyang isipan at hindi kayang tanggapin ang mga bagay na iyon. Ikaw. Ikaw. Ikalawang langit Empyrean, ito. Paano ito posible? Medyo nagduda si Barsom kung may problema ba ang mga mata niya o wala. Akala niya dati, si Mateo ay may pambihirang talento at kayang makarating sa True God Realm sa loob lamang ng 1,000 taon. Kaya pa niyang makaabot sa late-stage True God Realm. Pero hindi niya kailanman pinangarap na isang maikling 1,000 taon lang ang ginugol ni Mateo mula sa pagiging isang celestial deity patungo sa pagiging isang second firmament Empyrean. Ngayon, nakatayo na si Mateo sa parehong starting line kasama niya. Bukod pa rito, ang kapangyarihan ng domain ni Mateo ay lubos na pinaikli. Malinaw na higit pa ito sa isang antas na mas mataas kaysa sa kanya. Ipinapahiwatig nito na hindi basta-basta hinabol ni Mateo ang bilis at binaliwala ang kanyang pundasyon. Ito. Paano ito naging posible? Napabuka rin ng malaki ang bibig ni Yufeng, baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Si Junior Apprentice Brother Barsom ay palaging tinatawag na halimaw sa Fallen Maple Bodhidharma. Ang kanyang talento ay napakagaling at ang kanyang bilis ng paglilinang ay napakabilis. Pero ang talento niya ay sadyang kalokohan sa harap ni Mateo. Tandaan mo na may nagsabi noon, ako at si Megan at ikaw, ay hindi kailanman magiging tao sa iisang mundo. Tama ang sinabi mo. Ikaw at ako ay hindi kailanman magiging tao sa iisang mundo. Tumama ng direkta sa puso ang mga salita ni Mateo, dahilan para manginig ang isip ni Barsom. Parehong pangungusap, ngunit ang kahulugan nito ay ibang-iba. Isa yang uri ng paghamak na iyan na nakatingin sa ibaba mula sa isang mataas. Pagkalipas ng 1,000 taon, tahimik na nagpalit si Mateo at ang kanyang mga posisyon. Hindi niya kailanman masyadong inisip si Mateo noon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang langgam na nagmula sa isang lungsod ng imperyo, paano niya ito makakalaban, itong walang kapantay na pinili ng langit na nagmula sa isang Bodhidharma. Pero ginamit ni Mateo ang second firmament Empyrean cultivation at winasak ang lahat ng kanyang pagmamataas. 1,000 taon pa lang ito. Pagkalipas ng 1,000 taon, anong kaharian kaya ang mararating ni Mateo? Ang kasunduan sa loob ng 2,000 taon ay talagang katawa-tawa. Pagkalipas ng 1,000 taon, batay pa lamang sa kanyang cultivation realm, magagawa na siyang tapakan ni Mateo hanggang mamatay na parang pagtapak sa isang langgam. Walang ekspresyon si Yufeng, sa wakas ay naintindihan na niya ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Mateo pagpasok niya sa bundok. Pagkalipas ng 1,000 taon, kaya ko pa siyang patayin sa pamamagitan ng pagbuga ng hininga. Kailangan pa ba siyang makipagkompetensya? Oo, natural lang na hindi na kailangang makipagkompetensya. Pagkalipas ng 1,000 taon, si Mateo ay nasa gitnang yugto ng Empyrean Realm, o kahit isang huling yugto ng major power ng Empyrean Realm. Habang si Barsom ay maaaring maging isang third firmament Empyrean lamang. Pero kahit na nasa huling yugto pa lang ng Empyrean Realm si Mateo, sapat na ang pagpalo kay Barsom hanggang sa mamatay gamit ang isang sampal. Kaya ano nga ba kahit pagsamahin ang tatlong uri ng kapangyarihan ng batas? Bigla, tila may naisip si Barsom, at ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanya. Tama, pinagsanib ko pa rin ang tatlong uri ng kapangyarihan ng batas. Kahit na siya ay second firmament Empyrean, ano pa kaya? Sa parehong rango, wala akong talo. Huminga siya ng malalim at muling bumalik ang pagmamalaki sa kanyang katawan, at tumingin kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti, mabuti. Dahil naabutan na ng kasalukuyan mong kaharian ng akin, maaari nang isulong ang ating kasunduan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Medyo walang hiya ang mga salitang ito, kahit si Yufeng ay namula ang mukha niya. Malinaw niyang alam na hindi siya mananalo makalipas ang 1,000 taon, gusto na niyang isulong ang laban ngayon, ano pa ba ito kung hindi ka walang hiyaan? Tumingin si Mateo kay Barsom, ang kanyang mga mata ay puno ng awa habang sinasabing may magaan na ngiti, sigurado ka ba? Malamig na ngumiti si Barsom at sinabing, ano? Natatakot ka ba?
Tumawa ng malakas si Mateo at sinabing, Barsom, noong pumunta ka sa Heavenly Eagle, tiningnan mo ako bilang isang langgam at sinabing hindi ko kayang tapatan si Megan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na isa ka lamang langgam sa aking paningin, at kung gaano kalakas ang tauhan ni Megan. Nang marinig ang sinabi ni Mateo ng ganito, naramdaman ni Barsom ang matinding selos niya. Naisip niya na sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang talento, mapapagalaw niya si Junior Apprentice Sister Megan balang araw. Alam din niya na sa loob ng napakaraming taon, ang puso ni Megan ay hindi kailanman nabagot noon. At ngayon, lumaki pa si Mateo hanggang sa puntong kinatatakutan na siya. Kung titingnan ngayon, ang dalawang taong ito ay talagang bagay na bagay. Naging payaso na naman siya. Pero sa puntong ito, malinaw na hindi pa ito ang tamang panahon para maghangad ng mukha. Sige, dahil ganoon nga, baguhin natin ang kontrata ng banal na kaluluwa at simulan na natin ang pastahan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Malamig na sabi ni Barsom nang may malamig na ngisi. Pero umiling si Mateo at hindi mapigil ang matawa habang sinasabing, ang mga ignorante ay tunay na walang takot. Nahuhumaling ka pa rin sa pastahan. Hindi na mahalaga iyon. Hindi ba't pinag-isa ng iyong pag-asa ang tatlong uri ng kapangyarihang batas? Ngayon, tatayo ako rito, ilalabas ang iyong pinakamalakas na suntok. Ipapakita ko sa iyo kung anong klaseng langgam ka. Hindi napigilan ni Barsom na mabigla nang marinig iyon. Baka naman tanga itong lalaking ito. Sa Sunset Peak, sunod-sunod na tawanan din ang bumungad. Saan galing ang lalaking ito? Tumakbo papunta rito mula sa malayo para hanapin ang kamatayan. Hey, maayos naman ang lakas niya, pero hindi naman kapaki-pakinabang ang ulo niya. Sa mundong ito, ngayon ko lang narinig na sa parehong rango, may isang taong nang ahas na labanan ang isang ake na pinagsanib ang tatlong uri ng batas. Pagkatapos ng 1,000 taon ng paglago, hindi na si Barsom ang kanyang layunin. Ang talento ni Barsom kumpara kay Yuan Long ay ibang-iba. Niyurakan ni Mateo si Yuan Long, lalo na si Barsom. Ang pagpatay kay Barsom ay isang bagay lamang ng pagpitik ng daliri. Kahit na pumatay talaga siya, hindi rin maglalakas loob na magsalita si Heavenly Emperor Fallen Maple. Ngunit ang lugar na ito ay ang Bodhidharma na siyang katangian ni Megan. Bukod pa rito, mukhang malaki ang dapat na pakinabang ni Megan sa lugar na ito. Kahit na si Barsom ang humahabol kay Megan, alam niyang mas humahanga ito kay Megan at hindi siya walang hiya tulad ni Long Hao. Kung talagang napatay niya si Barsom, hindi ito makakabuti para sa lahat at mahihirapan din si Megan. Kaya naman, hindi rin nag-abala si Mateo na patayin siya. Gayunpaman, gusto pa ring ipaalam ni Mateo kay Barsom na hindi lamang siya, si Mateo, ang karapat-dapat kay Megan. Isa pa, sa mundong ito, siya lang ang karapat-dapat kay Megan. Kinansela ang kasunduan sa banal na kaluluwa, si Barsom ay medyo nasa ulap pa rin, nakakaramdam ng pagkalito. Posible kayang tanga talaga ang lalaking ito. Mateo, pinag-isipan mo ba ng mabuti? Kapag natamba itong espada ko, mamamatay ka. Seryosong sabi ni Barsom. Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, hinahayaan lang kitang tingnan kung gaano kalaking pagkakaiba ang namamagitan sa atin. Nanlamig ang tingin ni Barsom at sinabi niya sa malamig na boses, dahil determinado kang maghangad ng kamatayan, ipinapalagay kong hindi rin ako masisisi ni Megan. Blue Cloud True Feather Sword. Isang espadang naglalabas, tatlong uri ng kapangyarihan ng mga batas ang nagsanib puwersa, halos naghiwa-hiwalay ng espasyo. Ang walang kapantay na mabilis at mabangis na liwanag ng espada ay tumago sa kawalan at dumiretso kay Mateo. Nakatayo si Mateo habang ang mga kamay ay nasa likod. Habang nakaharap sa kamanghamanghang espadang ito, hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at hindi bumilis ang tibok ng kanyang puso, nang walang kahit kaunting balak na umiwas. Putok. Nang inig ang kawalan, nayanig ang lupa. Pero si Mateo ay kasing tatag ng bunduktay, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. 2,180. Sa Sunset Peak, naging lubhang kawili-wili ang ekspresyon ng lahat. Ang galaw na ito na sapat na para hatiin ang mga bundok ay hindi naman talaga nag-iwan ng anumang baka sa katawan ni Mateo.
Katulad ng isang second firmament Empyrean, bakit mangyayari ang ganoong bagay? Maya-maya lang ay napagtanto ng lahat ang katotohanan, kasabay ng mga sigaw at bulalas. Talagang nabulag ang mga mata ko. Hindi naman siguro sinasadya ni Marshal Uncle Barsom na maging mahinahon, di ba? Kapag nakaharap sa kalaban na kasing ranggo, gaano man kaina ang kalaban, imposible ring maging ganap na ligtas sa pamamagitan ng pagtayo roon at pagpapabiye sa kalaban na tamaan, tama ba? Pinagsama ni Marshal Uncle Barsom ang tatlong uri ng kapangyarihan ng batas. Kahit ang isang third firmament Empyrean ay hindi rin maglalakas loob na labanan ang kanyang mga atake, tama ba? Si Barsom ay isang makalangit na figure sa paningin ng mga kapwa-miyembro ng sekta, isang pag-iral na hindi nila kayang maabot. Pero ngayon, ginawa ni Barsom ang lahat para labanan ito at hindi talaga siya nag-iwan ng anumang baka sa katawan ng kanyang kalaban. Masyadong malakas ang ganitong klase ng impact. Blanko ang mukha ni Barsom. Habang nakatingin sa Mateo na mayabang at hindi gumagalaw, bamulong siya, imposible yan. Ito. Paano ito naging posible? Ang Blue Cloud True Feather Sword ay hindi man lang kayang mag-iwan ng marka sa katawan niya. Ang kanyang mga salita ay puno ng mapait na lasa. Sa sandaling ito, tunay niyang naranasan ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Mateo. Kahit ngayon lang, nang marating ni Mateo ang Second Firmament Empyrean, hindi pa rin siya nawala ng pag-asa tulad noon. Pakiramdam pa rin niya ay kaya niya itong kalabanan, at may karapatan pa rin siyang magsalita bilang kapantay niya. Ngunit sa mismong sandaling ito, ang huling bahagi ng kanyang pagmamataas ay nadurog din. Makapangyarihan na si Mateo hanggang sa nawalan na siya ng pag-asa. Biglang inangat ni Mateo ang kanyang ulo para tumingin sa langit at malamig na sinabi, "Kapatid na ito, ang tagal mong nanood ng palabas. Hindi ba dapat ngayon ka na magpakita?" Nagbago ang ekspresyon ng lahat at hindi nila maiwasang tumingin sa paligid. Tunay nga, isang nasa katanghaliang gulang na tao ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan at marahang pinagsalikop ang kanyang mga kamay kay Mateo habang sinasabing, ang pinakamatandang disipulo ni Heavenly Emperor Fallen Maple, si Mingjun, ay nagbibigay-pugay sa second sage ng Priest Temple. Nasaktan ni Junior Apprentice Brother Barsom ang second sage. Humihingi ng paumanhin ang emperador na ito para sa kanya. Maraming salamat sa second sage sa pagpapakita ng awa. Bahagyang tumango si Mateo at malamig na sinabi, sa anumang paraan, siya rin ang senior apprentice brother ni Megan. Dahil sa mukha ni Megan, hindi ko siya pinatay, iyon lang. Bahagyang ngumiti si Mingjun at sinabing, papunta na ang pangalawang sage sa Fallen Maple, ang aming abang lugar ay pinararangalan ng iyong presensya. Naghihintay na ang Panginoon sa pangunahing tuktok. Pangalawang sage, Terra na. Tumango si Mateo at sinabing, sige, ikaw na ang bahala. Pakiusap. Naglaho mula sa Sunset Peak sina Mingjun at Mateo, isa sa harap at isa sa likuran. Bulong. Dahil dito, tuluyang nagkagulo ang Sunset Peak. Ano ang nakita ko? Ang dakilang Tio Marshal, isang makapangyarihang Heavenly Emperor, ay humingi pa ng tawad sa binata. Anong sabi ng dakilang Tio Marshal? Pangalawang sage. Ano yan? Sino ba ang nakakaalam, pero isa talaga siyang hindi kapani-paniwalang nilalang. Kung hindi, dahil isa lamang siyang tao sa Empyrean Realm, bakit siya igagalang ng Great Marshal Uncle? Naghiyawan ang lahat para makapagsalita, lahat ay nag-iisip kung sino si Mateo. Ngunit ang kanilang mga antas ay masyadong mababa at hindi nila kayang maabot ang konseptong ito ni Second Sage. Nakatayo si Barsom na hindi makapaniwala sa nangyayari. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang reaksyon sa nangyayari. Lumapit si Yufeng at tinapik ang balikat niya, sabay buntong hininga, sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na siya ang pangalawang sage ng Priest Temple, isang nilalang na ang katayuan ay pangalawa lamang sa Sacred Ancestor High Priest. Kahit ang 11 dakilang disipulo ay nasa ilalim niya. Nanginig ang buong katawan ni Barsom, at tumingin kay Yufeng na parang hindi makapaniwala. Mapait siyang nagsanay ng mag-isa nitong mga nakaraang taon at walang kaalam-alam sa mga pangyayari sa labas ng mundo.
Ngunit ang templo ng pari, ang mataas na saserdote ng sagradong ninuno, pati na rin kung anong uri ng mga tao ang 11 dakilang disipulo ng mataas na saserdote ng sagradong ninuno, ay alam niya. Talagang nangingibabaw si Mateo sa 11 dakilang disipulo. Paano ito naging posible? Ito ba talaga si Mateo ang taong nakita niya noon sa lungsod ng imperyo? Medyo nakikiramay si Yufeng kay Barsom. Alam niya kung gaano kalakas ang dagok sa pagkakataong ito para kay Barsom. Nang ang isang nilalang na minsan mong itinuring na langgam ay biglang tumayo sa harap mo. At gumamit ng tingin na nakatingin sa ibaba mula sa isang taas para tingnan ka, at wala kang kahit kaunting lakas na natitira para lumaban. Ang ganoong uri ng kawalan ng pag-asa ay talagang hindi kayang ilarawan ng mga salita. Gamit lamang ang 1,000 taon, hindi lamang nakumpleto ni Mateo ang isang all-round transcending sa usapin ng lakas, kundi pati na rin sa usapin ng katayuan, nakumpleto niya ang isang napakagandang transformasyon. Kahit ang kanyang Panginoon ay malamang na kailangan ding magpakita ng kahit kaunting respeto kay Mateo, hindi ba? Tutal, si Second Sage ay hindi lang basta simpleng tao. Ang katayuan ay nagpapahiwatig na si Mateo ang pangalawang figure ng Priest Temple, isang nilalang na hindi kayang lapastanganan ni Newman. At saka, yung espada kanina, nagawa niyang manatiling hindi nasaktan. Malamang na kinultiba niya ang maalamat na perpektong ikapitong transformation golden body. Isa pa. Mukhang hindi naman ganoon kasimple. Sinabi niya mismo na siya rin ang Heaven Chosen Son ng Dragon Clan. Hindi matanggap ni Yufeng na barilin ang junior apprentice brother na ito, ngunit may mga bagay na kailangan niyang ipaalam kay Barsom. Dahil malamang na hindi na lang dito ipagpapaliban ang mga bagay-bagay ni Barsom. Hindi pinatay ni Mateo si Barsom, ang ibig sabihin noon ay pagiging mapagbigay niya. Pero, ang Fallen Maple Bodhidharma ay nag-udyok sa isang napakalaking Diyos, maaari kayang iniwan lang ito ng ganito. Nawala ng malay si Barsom, halos mawala na siya ng malay. Pagkalipas ng 1,000 taon, ang dagok na dulot ng pagbabagong anyo ni Mateo sa mga tao ay halos kapwa-pahamak. Napili na ba ng langit? Nakakatuwa talaga. Sa harap ng isang halimaw na tulad niya, sino ang maglalakas loob na mag-angkin na siya ang hinirang ng langit? Tunay nga, hindi sila magkapareho ng mundo ni Mateo. Ito. Sa loob ng 1,000 taon na ito, ano ba ang nangyari? Oo nga pala, nasaan si Junior Apprentice Sister Megan? Bakit hindi siya nagpakita? Biglang may naisip si Barsom at nagtanong. Ibinuka ni Yufeng ang kanyang bibig, gusto sanang magsalita, ngunit nilunok niya muli ang mga salita. Sa loob ng isang malaking bulwagan sa tuktok ng bundok, isang matandang lalaki ang nakaupo ng tuwid. Sinundan ni Mateo si Mingjun at dahan-dahang pumasok. Guro, dumating na ang pangalawang sage. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, binibigyan ko ng respeto si Senior Fallen Maple. Bahagyang kumurap ang tingin ni Fallen Maple, at sinabi niya ng may bahagyang ngiti, matagal nang narinig ng emperador na ito na nalutas ni Second Sage ang walang hanggang laro ng chess, ang Asnot, at siya ang nangungunang alchemy figure sa kasalukuyang henerasyon. Hindi ko inaasahan na napakabata mo pa pala. Ngumiti si Mateo at sinabing, napakabait naman ng senior. Bahagyang nagulat si Fallen Maple sa kanyang puso, walang bakas ng saya o lungkot sa mukha ni Mateo. Para siyang isang malalim na bangin. Bilang isang emperador sa langit, hindi niya talaga lubos na makita ang tunay na anyo ng binata na ito. Sa katawan ni Mateo, wala ni Katie Ting na bakas ng kayabangan ng isang walang kapantay na pinili ng langit, at wala rin ang kawalang galang na dapat taglayin ng isang binata. Bawat galaw at kilos ay hindi mapang-alipin o mayabang. Hindi napigilan ni Fallen Maple na mapabuntong hininga ng madamdamin, si Barsom kumpara kay Mateo ay parang putik na nauwi sa ulap. Ha? Barsom? Ang batang ito ay binalatan ng karumaldumal ng emperador na ito, na nagresulta sa pag-insulto kay Second Sage ng walang pagsasaalang-alang sa kagandahang asal. Ang emperador na ito ay humihingi ng paumanhin para sa kanya. Nakangiting sabi ni Fallen Maple. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo. Paulit-ulit niyang nararamdaman na may mali. Mula nang pumasok sa Fallen Maple Bodhidharma, ang kaguluhang dulot niya ay hindi maituturing na maliit.
Maging si Fallen Maple ay nabahala, kaya walang dahilan para hindi malaman ni Megan. Hindi lingid sa kaalaman ni Fallen Maple ang kanyang intensyon sa pagpunta, ngunit ginamit niya ang ugali ni Barsom upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. May kakaiba. Senior Fallen Maple, pinapunta ko si Megan. Sa palagay ko ay gising ka rin. Nasaan na si Megan ngayon? Gusto siyang makilala nitong si Ye. Sabi ni Mateo. Ito. Ang mukha ni Fallen Maple ay nagpakita ng kahirapan. Nanigas ang puso ni Mateo, at seryosong nagsalita, anong problema ni Megan? Alam ni Fallen Maple na hindi niya ito may tatago kaya't bahagyang bumantong hininga si Fallen Maple, nawala siya. Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.